Nagsisimula ang anime habang naglalakad ang pangunahing karakter sa tila walang katapusang daan, pero saan man siya tumingin, wala siyang makita kundi damuhang umaabot hanggang sa pinakadulo ng tanawin. Sa kabisera ng kaharian, sa pilitan siyang isinakay sa isang karwahe at halos isang buong buwan siyang naglakbay ng walang malinaw na destinasyon o tiyak na ruta. Pagdating niya sa wakas, isang lalaki ang nagpaliwanag na ang lugar na iyon ang pinaka-naangkop para sa isang ulilang gustong bumuo ng sariling buhay. Isa pang lalaki ang nag-abot ng mapa na nagpapakita ng hangganan ng teritoryo, kasama ang listahan ng lahat ng pag-aari na ipinagkaloob ng kanyang kamahalan. Ang pangalan ng lupain ay Nezros, at mula sa sandaling iyon, nakilala na siya bilang Diez Nezros. Natanggap ni Diez ang lupain bilang gantimpala sa mga nagawa niya noong panahon ng digmaan, kaya siya ang naging feudal lord na mamamahala sa buong teritoryo. Hindi man niya lubos maintindihan ang dahilan, narinig niyang ang tungkulin ng isang feudal lord ay manirahan sa sariling lupain, protektahan ang mga nasasakupan, at mangolekta ng buwis na ipapadala pabalik sa kaharian. Nang makakita si Diez ng ilog, agad siyang uminom ng walang pag-aalinlangan, dahil noong panahon ng digmaan, nasanay siyang uminom ng maputik at maruming tubig. Gayunman, wala talagang kahit ano sa lugar na iyon, ni isang puno ay wala. Habang lumalalim ang gabi, napagtanto ni Diez na hindi siya maaaring manatili roon, dahil kung magpapatuloy ang ganoong sitwasyon, siguradong mamamatay siya. Naisip niyang pumunta sa kalapit na nayon, baka sakaling makahanap ng trabahong mapapasukan. Kinabukasan, bigla siyang nagising matapos sipin ng isang babae na agad nagtanong kung sino siya. Nagpakilala si Diez at ipinaliwanag na natutulog lang siya roon. Sinabi rin niyang wala na siyang ibang mapupuntahan. Tinanong siya ng babae kung isa ba siyang tanga, sinagot naman ni Diez na baka nga, dahil umabot na siya sa ganoong edad nang hindi man lang nakatanggap ng kahit anong edukasyon. Muli siyang tinanong ng babae kung bakit siya naroon, kaya ipinaliwanag ni Diez na ipinadala siya sa mga lupain na iyon. Sinabi niyang ang tanging hangarin niya ay ipagpatuloy ang pamana ng kanyang ama at ina, maging kapaki-pakinabang sa ibang tao, at protektahan ang mahihina, dahil iyon ang layunin ng kanyang buhay. Nagtaka si Alna kung bakit hindi nagsisinungaling si Diez, at simpleng sinabi ni Diez na wala siyang nakikitang dahilan para gawin iyon. Pagkatapos, nagtanong si Diez kung bakit galit na galit si Alna gayong wala naman siyang ginawang masama. Napansin ni Diez na isa si Alna sa mga lokal na naninirahan doon, kaya inakala niyang may pinaglilingkuran itong tao sa lugar. Kahit ganoon, matatag na idineklara ni Diez na kahit sino pa ang maging kalaban, laging poprotektahan ni Diez ang ibang tao. Biglang nagsimulang kumislap ang sungay ni Diez, kaya nagtanong si Alna kung bakit napakaliwanag nito. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban ni Alna si Diez sa braso at nagsimulang tumakbo, dahil kailangan daw niya itong dalhin agad sa nayon. Nagpasya si Alna na ipakilala si Diez sa kanilang pinuno. Isang matandang babae ang nagtanong kung bakit siya nagdala ng isang estranghero, lalo na ng isang taong kumikislap ang sungay sa napakatinding asol na liwanag ng walang malinaw na dahilan. Ipinaliwanag ni Alna na kumislap ng kulay asol ang buong katawan ni Diez, at nang tanungin niya kung kakampi ba ito, mas lalo pang lumino ang liwanag. Nagkaroon ng interes ang matandang babae at tinanong kung sino talaga ang lalaki. Nagpakilala si Diez at sinabing kakampi nila siya, dahil inaangkin niyang kakampi rin siya ni Alna. Tinanong ng matandang babae kung magiging kakampi rin ba siya nito. Sumagot si Diez ng oo at ipinaliwanag na itinalaga siyang feudal lord ng mga lupain na iyon, dahil ipinadala siya ng hari upang pamahalaan ang buong teritoryo. Sa mismong sandaling iyon, itinutok ni Alna ang palaso diretso sa ulo ni Diez. Ngunit pinigilan siya ng matandang babae at sinabing hintayin muna nitong matapos magsalita si Diez bago gumawa ng anuman, dahil gusto muna niyang maintindihan ang kwento tungkol sa utos ng hari. Pagkatapos noon, nagsimulang ikwento ni Diez ang kanyang nakaraan. Sinabi niyang noong buhay pa ang kanyang mga magulang, lumaki siyang halos walang alam tungkol sa mundo. Palagi siyang sinasabihan ng kanyang ina na gumawa ng mga bagay na makatutulong sa ibang tao, habang palagi naman siyang hinihikayat ng kanyang ama na maging taong nagpoprotekta sa mahihina, dahil iyon ang pamanang iniwan ng kanyang mga magulang sa kanya. Noong 10 taong gulang si Diez, isang malubhang epidemya ang kumitil sa buhay ng kanyang ama at ina. Pagkatapos noon, nakisama siya sa iba pang mga ulilang nakaranas din ng parehong trahedya at nabuhay sa paglilinis ng lungsod at pangangaso ng mahihinang monster kapalit ng gantimpala. Kahit ganoon, patuloy niyang isinabuhay ang mga itinuro ng kanyang mga magulang at sinikap na mamuhay sa paraang hinding-hindi niya sila bibigwin.
Pagsapit ng 15 taong gulang, nagsimula ang digmaan, at hindi nagtagal, nakarating na ang mga sundalo ng kalaban sa kalapit na nayon. Upang maprotektahan ang kanyang mga kaibigan, nagboluntaryo siyang maging sundalo. Sa panahong iyon, hindi niya alam na mayroon pala siyang pambihirang talento sa pakikidigma, at dahil dito, nakamit niya ang napakaraming kahangahangang tagumpay. 20 taon ang lumipas at tuluyan nang natapos ang digmaan. Bilang gantimpala, iginawad ng hari sa kanya ang lupain na iyon. Napagtanto ng matandang babae na tunay ngang isa siyang feudal lord na nais lamang protektahan ang kanyang mga kakampi. Pagkatapos, tinanong siya kung ano ang gagawin niya kung hindi sila kabilang sa kanyang mga nasasakupan. Tutulungan pa rin ba niya ang mga ito? Sumagot si Diaz na kung ganoon ang sitwasyon, magiging magkapitbahay lamang sila sa iisang lupain, at kung sakaling magkaroon sila ng problema, tutulungan pa rin niya ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Biglang muling kumislap ng asol ang sungay ni Diaz. Pagkatapos, nagtanong si Diaz kung bakit napakarami nitong itinatanong sa kanya. Sumagot ang matandang babae na hindi pa rin niya nauunawaan ang sitwasyon. Hindi sila kakampi ng kaharian, kundi mga kaaway nito, at matagal na silang nakikipaglaban-laban sa kaharian. Gayunpaman, hindi niya itinuturing na kaaway si Diaz. Isa siyang pambihirang blue, kaya marahil ay maaari silang mamuhay ng mapayapa sa iisang lugar. Hiniling niyang itaas ni Diaz ang kanyang ulo at makinig ng mabuti. Pagkatapos, nagpakilala siya bilang si Mol, ang pinuno ng Oni tribe. Matagal nang nakikipagdigma ang kanilang tribo laban sa kaharian para sa kontrol ng kapatagang iyon. Tinanong ni Diaz kung bakit nananatili pa rin sila roon kung matagal na silang pinalayas. Ipinaliwanag ni Mol na ang kanilang mga sungay ay nag-iimbak ng mana at nagbibigay sa kanila ng kakayahang gumamit ng iba't ibang uri ng magic, kabilang ang concealment magic na nagtatago sa buong nayon at nagbubura sa mismong presensya nito sa mundo. Sa wakas, naunawaan ni Diaz kung bakit wala siyang nakitang nayon noong nakaraang araw. Tinanong niya kung sigurado ba talaga si Mol na ibunyag ang lahat ng iyon sa isang taong nanggaling sa kaharian. Sumagot si Mol na kung hindi blue si Diaz, hinding-hindi niya sasabihin ang lihim na iyon. Ipinaliwanag niyang tuwing may taong may masamang balak o may kinikimkim na galit, nagiging pula ang kulay. Kapag wala namang panganib, nagiging puti ito, ang kulay asul naman ay sumisimbolo sa mga taong magdadala ng kaligayahan at pagpapala. Kapag nagsisinungaling ang isang tao, nagiging malabo ang kulay at unti-unting nagiging pula. Sinabi ni Mol na ngayon lang siya nakatagpo ng taong napakatapat, kaya para sa kanya, napakakaiba nito. Tinanong ng binata kung papuri ba ang ibig niyang sabihin. Simple lang ang naging sagot ni Mol, mula pa kanina, pinupuri na niya si Diaz, at balak pa nga niyang tulungan itong maging isang mabuting feudal lord. Gayunpaman, tumanggi si Diaz na maging tauhan niya, kahit ganoon, nag-alok pa rin si Mol ng bahay na malayo sa nayon, pagkain, at mga alagang hayop na maaari niyang paramihin. Bilang kapalit, kailangan niyang ilihim ang pag-iral ng nayon at hindi ito kailanman isiwalat, kahit pa sa hari. Habang hindi siya nakikialam sa alitan nila laban sa kaharian, wala silang anumang masamang intensyon laban sa kanya. Malaya siyang mamuhay sa kapatagan, nag-alok pa sila na samahan muna siya ni Alna upang gabayan siya habang nasasanay sa pamumuhay sa lugar. Agad namang nagreklamo si Alna at sinabing si Diaz ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito, kaya kailangan niyang panagutan ang sitwasyon hanggang sa huli. Tinanggap iyon ni Diaz ng walang pagtutol, mabilis na lumipat ang usapan sa ibang paksa. Ang lugar at ang mga istrukturang naroon ay tila halos tapos na para bang matagal nang nagpapatuloy ang konstruksyon. Ipinaliwanag ng babae na kapag dumating ng isang krisis, kahit ang concealment magic ay hindi kayang lutasin ang lahat. Ipinaliwanag ng babae na ang tanging solusyon kapag may panganib ay baklasin ang lahat at tumakas habang dala mismo ang bahay, gamit ang sistemang tinatawag na Yudo, na ngayon lang nalaman ni Diaz ang pangalan. Nagpasalamat sila sa isa't isa, pagkaraan ng ilang sandali, ipinaliwanag nilang darating din kalaunan ang mga supply ng pagkain at ang salamin. Kasama rin ang mga alagang hayop na pinalalaki para sa produksyon at pagkakakitaan. Kung maayos silang aalagaan at pararamihin, makapagbibigay ang mga ito ng pangmatagalang katatagan sa kabuhayan. Sinabi ni Diaz na pag-aaralan niya kung paano alagaan ang mga ito. Pagkatapos, may nagmungkahi na paramihin din ang populasyon ng mabubuting mamamayan, ngunit agad iyong tinutulan dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi pa nga sapat ang pagkain para sa mga taong naroon na, dahil kung magdadagdag pa sila ng mas maraming tao, mamamatay lang ang lahat sa gutom.
Kaya itinuring nilang napakawalang muwang ang mungkahing iyon. Bilang kapalit, binigyan nila si Diaz ng isang espesyal na pulbos na gawa sa catvine. Kapag ikinalat ito sa paligid, aakit ito ng mga mababangis na hayop. Simple lang ang plano, patayin ang mga ito, gamitin ang karne at balat, pagkatapos ay ipagpalat ang mga iyon sa iba't ibang resources o maging sa mga piyesang kailangan para sa yudo. Walang pag-aalinlangang tinanggap iyon ni Diaz at sinabing mahusay siya sa pangangaso, kaya hindi na niya kailangang pag-isipan pa ang lahat. Diretso siyang nagtungo sa itinakdang lugar at tahimik na naghintay sa pagdating ng mga mababangis na hayop. Pagsisimula pa lang ng labanan, puro instinct at hilaw na lakas ang ginamit ni Diaz. Wala siyang anumang espesyal na teknik, pawang napakalakas na puwersa lamang ang sandata niya. Marami siyang napatay na mga hayop, ngunit halos kalahati sa mga ito ang nakatakas. Nasiyahan siya sa naging resulta, kaya doon na niya tinapos ang pangangaso. Pagkaraan nito, nakumpirma nila ang pag-iral ng isang materyal na tinatawag na black silver. Nakabili si Diaz ng napakaraming piraso nito, ngunit hindi niya kayang dalhin ang lahat ng mag-isa. Kaya ang susunod nilang pinag-usapan ay kung paano ito maililipat. Nagulat ang isa sa kanila nang malaman na nakabili si Diaz ng humigit kumulang 30 hanggang 40 piraso. Agad nagbago ang tingin nila sa kanya, dahil sa mga nagawa at ipinakita niya, inilarawan pa nila si Diaz bilang napakalalaking lalaki sa paraang labis ang paghanga. Pagkatapos noon, napunta ang usapan sa susunod na pangangaso. Hindi sapat ang mga nakuha nila sa nakaraang ekspedisyon, dahil kailangan pa nila ng mas maraming resources para makapagtayo ng mga pasilidad gaya ng balon at daan patungo sa ilog. Dahil wala silang kakayahang umupa ng mga manggagawa, muli nilang napagdesisyon ng mangaso. Nais sana nilang targetan muli ang parehong uri ng hayop, ngunit magdudulot lamang iyon ng problema sa mga taga-nayon. Sa halip, nagpasya silang manghuli ng mga monster kahit hindi gaanong mahalaga ang karne ng mga ito. Ang tunay na halaga ng mga monster ay nasa kanilang mga sungay, kuko, at magic stone, dahil mataas ang presyo ng mga iyon kapag ipinagbili. May karanasan na si Diaz sa pangangaso ng mga monster, kaya napagdesisyonan nilang sulitin ang kakayahan niya. Kinumpirma ni Al na nakakaunti lamang ang mga monster sa rehiyon, ngunit mayroon pa ring matatagpuan. Napagkasunduan nilang sasamahan niya si Diaz upang mas mapabilis ang kanilang misyon. Pagkatapos may handa ang lahat, nagsimula na ang kanilang panibagong pangangaso. Hindi nagtagal, namataan ni Diaz ang isang napakalaking target, at malinaw na haantong iyon sa isang hindi may iwasang labanan. Nagpasya si Diaz na siya muna ang mauunang sumugod at sinabihan si Alna na manatili sa likuran. Ngunit ipinaalala ni Alna na kaya niyang gumamit ng concealment magic. Kahit ganoon, itinuring lamang ni Diaz na isang ordinaryong pagong ang nilalang, kaya walang pag-aalinlangan siyang sumugod. Sa unang hampas pa lamang ni Diaz, nabiyak agad ang kanyang sandata, na siyang nagpatunay kung gaano katigas ang baluti ng halimaw. Hindi sumuko si Diaz at agad niyang tinarget ang ulo ng nilalang, ngunit mabilis nitong ipinasok ang ulo sa loob ng sariling shell upang protektahan ang pinakamahinang bahagi ng katawan nito. Mula sa malayo, nagsisigaw si Alna at paulit-ulit na sinabihan si Diaz na umatras na at tumakas habang may pagkakataon pa. Gayunpaman, kahit narinig niya ang babala, hindi ito pinansin ni Diaz. Sa halip, umakyat siyang muli sa ibabaw ng shell ng halimaw at ipinagpatuloy ang walang tigil na pag-atake. Matapos ang sunod-sunod na malalakas na hampas, mas lalo pang nasira ang palakol ni Diaz at lalo pang lumawak ang mga bitak nito. Gayunpaman, hindi man lang siya nabahala, dahil kaya niyang ayusin agad ang sandata sa isang iglap. Labis namang namangha si Alna nang makita ang kakayahang iyon. Ipinaliwanag ni Diaz na nakuha niya ang palakol matapos talunin ng isang mandirigmang kilala bilang shogun mula sa karatig na bansa. Bukod sa anyo nitong kahawig ng isang leon, nagtataglay rin ang sandata ng kakayahang kusang ayusin ang maliliit na pinsala anumang oras nang hindi nagsasayang ng panahon. Patuloy na inatake ni Diaz ang napakalaking halimaw hanggang sa unti-unti na siyang makaramdam ng matinding pagod. Nang lumingon siya kay Alna, napansin niyang naaapektuhan na ito ng miasma na inilalabas ng halimaw. Nag-alala si Diaz sa kalagayan ni Alna, at dahil determinado siyang may hatid ito ng ligtas pauwi, nagpasya siyang tapusin na ang labanan minsan at magpakailanman. Tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas at nagpakawala ng isang huling napakalakas na hampas. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nabasag ang shell ng higanteng pagong. Sa mismong sandaling iyon, nabunyag ang tunay na anyo ng halimaw.
Isang dragon na nagtatago sa loob ng shell ang lumabas at agad nagpakawalan ng napakalaking bowl ang apoy. Gayunpaman, mabilis na kumilos si Diaz at napigilan ang pag-atake sa pamamagitan ng paghiwa sa leeg ng dragon. Pagkaraan noon, patuloy niyang iniwasan ang walang humpay na pag-atake ng halimaw. Ngunit biglang nagbago ng direksyon ng isa sa mga bolang apoy at dumiretso kay Alna, kaya agad na napagtanto ni Diaz na siya na ang tunay na puntirya ng dragon. Walang pag-aalinlangan, tumalon agad si Diaz upang protektahan si Alna. Habang inaalala ang pangakong poprotektahan niya ito, tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas at tuluyan ng pinatay ang halimaw. Sa sandaling bumagsak ang napakalaking nilalang, napatakbo si Alna papunta kay Diaz habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Mahigpit niya itong niyakap, at habang nasa mga bisig pa rin ni Diaz, idineklara niyang pakakasalan niya ito. Pagkatapos, nagpalit ang eksena sa isang grupo ng mga taong naghahanap kay Alna. Lahat sila ay nagrereklamo, dahil palagi na lang daw nila itong hinahabol. Nang tumingin sila sa mas malayo, napansin nilang paulit-ulit pa ring sinasabi ni Alna na gusto niyang pakasalan ang pangunahing karakter. Samantala, sa nayon, nagtulungan ang mga residente upang hilahin ang napakalaking Earth Dragon. Sinabi ni Diaz na kahit ang pagdadala pa lamang sa higanteng pagong ay napakahirap na. Pagsapit nila sa nayon, umuusbong na ang liwanag ng umaga. Tinanong ni Diaz kung talagang ganoon kahanga-hanga ang nagawa niya. Sumagot ang mga taga-nayon na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makapaniwalang nagawa niyang talunin ang nilalang na iyon ng mag-isa. Biglang lumapit si Mol mula sa likuran ni Diaz, sinabi nitong nais niyang humiling na magpatayo sila ng isang balon at isang palikuran. Pagkatapos, idinagdag niyang hindi pa rin iyon magiging sapat, dahil isang paa pa lamang ng dragon ay halos sakop na ang buong lugar. Napakahalaga ng mga materyales mula sa katawan nito kaya imposibleng magamit nilang lahat ang mga iyon. Dahil doon, mapipilitan silang isauli ang malaking bahagi nito. Gayunpaman, mapoproseso pa rin nila ang katawan ng dragon para sa kapakinabangan ni Diaz. Bukod sa balon at palikuran, magbibigay rin sila ng mga materyales upang makapagtayo siya ng isang yurt, kasama ang pagkain at gamot. May plano rin silang magtayo ng isa pang yurt na magsisilbing imbakan ng mga kagamitan. Taimtim na nagpasalamat si Diaz sa lahat ng kanilang tulong, ngunit pinutol ni Mol ang usapan at hiniling na itabi niya ang bahagi ng katawan ng dragon bilang dowry ni Alna. Ayon kay Mol, kahit isang kuko o pangil lamang ng dragon ay sapat na upang mapasaya ang mga magulang ng dalaga. Nalito si Diaz at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng dowry. Ipinaliwanag ni Mol na gusto man niya o hindi, mauuwi rin siya sa pag-aasawa. Kapag may isang tao mula sa karatig na nayon na nakapatay ng dragon, sinusubukan ng lahat na bumuo ng matibay na ugnayan sa taong iyon. Bukod pa roon, napatunayan na ni Diaz na sapat ang kanyang lakas upang makapatay ng isang dragon. Ipinaliwanag ni Mol na kapag tumanggi si Diaz na pakasalan si Alna, lahat ng babaeng wala pang asawa sa buong rehiyon ay magsisimulang habulin siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Diaz na maaari nga itong maging isang napakalaking problema. Pagkatapos, ibinunyag ni Mol na nauna nang pumunta si Alna sa kanyang mga magulang upang pag-usapan ang tungkol sa kanilang kasal. Agad na naunawaan ni Diaz kung bakit hindi na niya ito nakita mula noon. Habang naghahanap pa rin ng ibang solusyon, nagtanong si Diaz kung maaari bang engagement na lamang muna ang mangyari. Sumagot si Mol na walang ganoong kaugalian ang mga lalaking uni. Sa kanilang tribo, kasal lamang ang kinikilala, kung kailan ito magaganap, nasa desisyon na ni Diaz. Ayon kay Mol, iyon na ang pinakamalapit na paraan para makuha ang gusto niya habang napapalakas din ang ugnayan ng lahat. Magiging mas madali rin para kay Diaz na maging isang mahusay na feudal lord. Sinabi ni Diaz na masaya siyang nakikitang nagmamalasakit ang lahat sa kanyang kinabukasan, ngunit gusto niyang maintindihan kung bakit napaka-insistido nila sa usaping iyon. Hindi nagtagal, nagsimulang sabihin ng mga tao sa paligid na napakaswerte ni Alna dahil nakatagpo ito ng taong tulad ni Diaz. Nausisa si Diaz at agad niyang tinanong kung ilang taon na ba si Alna. Sumagot ang mga taga-nayon na 15 taong gulang pa lamang ito. Labis na nagulat si Diaz, dahil 35 taong gulang na siya at sapat na ang agwat ng kanilang edad upang maging ama niya pa nga. Sa kaharian, 18 taong gulang pa lamang pinapayagang magpakasal ang isang tao. Dahil dito, iminungkahi ni Diaz na manatili muna silang engaged sa loob ng 3 taon. Sa panahong iyon, balak niyang maging isang dakilang feudal lord. Pagsapit ng panahong iyon, magkakaroon siya ng sapat na oras upang pag-isipan kung ano talaga ang gusto niyang gawin,
bilang isang pinuno at bilang isang lalaki. Sa sandaling iyon, tahimik na lumapit si Alna mula sa kanyang likuran at sinabing natapos na niya ang lahat ng kailangan niyang gawin. Pagkatapos, noon, tinanong niya si Diaz kung ano ang gusto nitong kainin para sa almusal. Sumagot si Diaz na kahit ano ay ayos lang at siya na ang baalang pumili. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon ang lahat ng taga-nayon sa iisang lugar. Muli na namang sinabi ng lahat na tinamaan ng jackpot si Alna dahil siya ang mapapangasawa ni Diaz. Napahiya si Diaz at agad na itinama ang lahat sa pagsasabing engaged pa lamang silang dalawa. Hindi nagtagal matapos ang hapunang iyon, natapos na rin ang balon at ang palikuran, na naging pundasyon ng kanyang bagong buhay. Habang lumilipas ang mga araw, nakapagtayo rin si Diaz ng mas marami pang bahay, kaya hindi na kailangang matulog sa labas ang kanyang mga tao. Kahit masaya siya sa naging progreso, inaamin niyang marami pa siyang kailangang matutunan pagdating sa pagtatayo ng mga gusali. Habang iniisip niya kung paano makahihikayat ng mas maraming maninirahan sa kanyang lupain, biglang dumating si Alna at sinabing may naramdaman siyang presensya ng isang monster sa hilaga. Ipinaliwanag niyang gumamit siya ng life detection spell sa buong kapatagan at may natukoy itong nilalang. Tinanong ni Diaz kung ilan ang lumitaw na kalaban, sumagot si Alna na isa lang ito, ngunit napakalaki at diretsong papunta sa kanilang lugar. Sinabi ni Diaz na hindi niya hahayaang sirain ng nilalang ang balon at palikurang katatapos lamang nilang itayo. Ayaw rin niyang matakot sina Francis at Franny's, dahil doon, nagpasya siyang harapin agad ang halimaw. Sinabi ni Alna na sasama rin siya sa kanya, maliit man o napakalaki ang kalaban, dapat silang lumaban ng magkasama. Bago sila umalis, nagtanong si Diaz kung ano ang mangyayari sa mga tupa, dahil natutulog ang mga ito sa loob ng kulungan. Kapag nagising ang mga ito na walang tao sa paligid, malulungkot ang mga ito at iiyak pa. Tinanong din ni Diaz kung totoo bang ang mga hayop na sanay mamuhay kasama ng mga tao ay nagiging balisa kapag walang taong malapit sa kanila. Tumingin si Alna sa unahan at sinabing maaari niyang pakiusapan ang mga taga-nayon na bantayan ang mga ito. Nang makita ni Diaz ang kalaban, napagtanto niyang isa pala itong ogre. Nagkomento si Diaz na napakabahong amoy ng mga materyales na nakukuha mula sa ogre at halos wala ring silbi ang mga iyon, kaya walang gaanong pakinabang ang pangangaso rito. Gayunpaman, alam niyang wala silang ibang pagpipilian. Hindi nila maaaring hayaang makalapit ang ogre sa kanilang nayon. Sumugod si Diaz upang salakayin ang ogre, ngunit madali lamang nitong naiwasan ang kanyang pag-atake. Habang patuloy na umiiwas ang halimaw sa bawat hampas ni Diaz, nagpasya si Alna na atali ang mga paa nito. Sa sandaling naipit ang mga binti ng ogre, sinamantala agad ni Diaz ang pagkakataon at nagpakawala ng isang malakas na hampas na agad tumapos sa halimaw. Pagkatapos ng labanan, nilapitan ni Alna si Diaz, napansin ang napakabahong amoy na kumapit sa kanyang katawan, at sinabihan siyang maligo kaagad. Sa ilog, buong araw na nagbabad si Diaz sa kakaligo, ngunit hindi pa rin niya tuluyang maalis ang mabahong amoy na iniwan ng halimaw. Kinabukasan, naalala ni Diaz kung gaano kasama ang naging karanasan niya noong nakaraang araw. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang nagagawang makahikayat ng mga bagong nasasakupan, ngunit patuloy namang dumarating ang mga monster na parang hindi imbitado. Sa sandaling iyon, dumating si Alna at sinabing malapit nang magkaroon ng mga sanggol, ngunit ang tinutukoy niya ay ang mga tupa. Kasunod nito, ipinaliwanag niyang hindi lahat ay magandang balita. Tinanong niya si Diaz kung naaalala pa ba nito nang sabihin niyang ang Myers ay mga nilalang na may napakataas na talino. Sumagot si Diaz na naaalala niya iyon, at alam niyang naiintindihan ng mga ito ang wika ng tao at kusang pinipiling mamuhay bilang mga alagang hayop, dahil mas ligtas ang ganoong pamumuhay. Kinumpirma ni Alna na tama iyon, ngunit ipinaliwanag din niyang dahil sa mataas nilang katalinuhan, mas matindi rin silang makaramdam ng takot, kaya mas madali silang maapektuhan ng matinding stress. Kapag buntis ang mga ito, mas lumalala pa ang kanilang kalagayan. Maaari silang matakot ng husto hanggang sa mamatay bago pa maisilang ang kanilang mga anak. Dahil dito, hanggang sa maipanganak ang mga sanggol, kailangang manatili sa tabi nila ang pinakamalakas na miyembro ng grupo, at iyon ay si Diaz, upang maramdaman nilang ligtas sila. Upang magawa iyon, kailangang dalhin ang mga Myers sa loob ng yurt. Ang problema, magkakalat ang mga ito sa loob ng tolda at mag-iiwan ng napakalakas na amoy. Maraming lalaki ang hindi nakakayanan iyon, kaya madalas na nagiging sanhi ng maraming pagtatalo ang pag-aalaga sa mga buntis na Myers. Sumagot si Diaz na wala siyang pakialam sa mga bagay na iyon.
Sina Francis at Frannis ay bahagi na ng kanyang pamilya, at kung iyon ang paraan upang ligtas na maisilang ang dalawa nilang anak, anumang sakripisyo ay handa niyang gawin. Bukod sa pagiging matapang, ipinakita rin ni Diaz ang kanyang kabaitan, kaya lalo siyang hinangaan ng lahat. Hindi nagtagal, napansin ni Alna ang kakaibang kilos sa silangang bahagi ng kapatagan. Naniniwala siyang may grupong paparating na binubuo ng mga kabalyero, kasama ang humigit kumulang 10 sundalo at mga kabayo. Dahil walang dahilan para may dumating sa lugar na iyon, nagpa siya si Diaz na alamin kung sino ang mga ito. Bago umalis, hiniling niya kay Alna na gumamit ng concealment magic at manatiling nakatago kasama sina Francis at ang iba pa. Tiniyak ni Diaz sa lahat na babalik siya agad, at sinabi niyang ang mga taong iyon ay tiyak na hindi mas mapanganib kaysa sa mga dragon na hinarap na niya. Habang papalapit siya, nakumpirma niyang may 3 kabalyero at 4 na sundalong infantry, na may kabuuang 10 tao at mga kabayo. Hindi pa rin sigurado si Diaz kung kakampi ba o kalaban ang mga ito, kaya nagpa siya muna siyang lumapit bago kumilos. Dahil maaaring maging malaking banta ang mga mamamana, nanatili siyang maingat. Sa sandaling magkaharap na sila, agad siyang nakilala ni Klaus. Sinabi ni Klaus na nabalitaan niyang naging isang feudal lord na ang dati niyang kasamahan, at masaya siyang malaman na ang isang taong minsan niyang nakasama sa digmaan ay nakamit ang ganoong kaalagang posisyon. Natuwa rin si Diaz na muling makita ang dati niyang kaibigan at agad na tinanong kung ano ang nagdala rito sa lugar. Inakay ni Klaus si Diaz papunta sa isang mahalagang panauhin na nagpakilalang si Dayan, ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Nagulat si Dayan sa sobrang kasimple ng tahanan ni Diaz, at doon niya nalaman na hindi kailanman natanggap ni Diaz ang gantimpala at mga supply na ipinangako ng hari, kaya mula nang dumating siya sa teritoryo, mag-isa siyang nagsumikap upang mabuhay. Pagkatapos noon, ibinunyag ni Dayan na malapit nang sumabak ang kaharian sa panibagong digmaan, at hiniling niyang magpadala si Diaz ng mga sundalo upang tumulong sa kanila. Bilang gantimpala, inalok ni Dayan si Diaz ng kasal sa pagitan niya, ni Crimea, o ni Morala. Ngunit agad itong tinanggihan ni Diaz at sinabing hindi niya maaaring iwan ang kanyang pamilya, dahil buntis si Francis. Bago pa man ang lahat, nilinaw ni Diaz na ang pagpapakasal sa isang taong ngayon lang niya nakilala ay hinding-hindi matatawag na gantimpala. Pagkatapos, nagpaumanhin siya kay Dayan at mariing ipinahayag na hindi na siya muling lalaban sa anumang digmaan. Ipinaliwanag din niyang imposibleng magpadala siya ng mga sundalo, dahil kitang-kita naman ng lahat na wala siyang hukbo ni mga mamamayang maaaring utusan. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Dayan at tinanong kung mayroon pa bang ibang paraan upang gantimpalaan siya. Sumagot si Diaz na kung iyon lang ang pakay ng kanilang pagbisita, maaari na silang bumalik sa kabisera. Isa sa mga kasama ni Dayan ang nang-insulto at nagbanta kay Diaz, ngunit nanatili siyang kalmado at inutusan ng grupo na umalis. Nagpa siya si Dayan na umatras matapos mapagtantong walang sino man sa kanila ang may kakayahang talunin ang Supreme Hero. Pagkaraan nito, ibinunyag ni Alna na narinig niya ang buong pag-uusap habang gumagamit ng concealment magic, at ipinaliwanag niyang nararamdaman niya ang galit at masamang intensyon ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang aura. Kinabukasan, muling nakipagkita si Diaz sa dati niyang kasamahan na si Klaus, na nagsabing sinadya siyang tanggalin sa hukbo upang hindi na siya mapilitang bumalik sa digmaan. Dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, nakiusap si Klaus na makasama sa grupo bilang isang sundalo. Dahil kilala ni Diaz ang katapatan ni Klaus at lubos niya itong pinagkakatiwalaan, agad niyang tinanggap ang kahilingan nito, at sa wakas, nadagdagan din ang bilang ng mga kakampi sa kanyang tabi. 10 araw na ang lumipas mula nang pumunta si Klaus sa kaharian ni Diaz at tulungan siya ni Diaz na gumawa ng bagong yurt para sa sarili niyang gamit. Binigyan din siya nito ng spear at armor na parehong gawa sa dragon materials. Masaya si Klaus dahil binigyan siya ni Diaz ng mga regalo na kahit royalty ay hindi basta-basta makukuha at pakiramdam niya ay kailangan niyang maging karapat-dapat sa tiwalang ibinigay sa kanya. Sinabi ni Alna kina Diaz at Klaus na gumawa siya ng herb roasted black tea. Tinikman ito ni Klaus at sinabi kay Alna na magiging mabuting asawa siya balang araw, pero pinagpawisan ng malamig si Diaz at nagtaka si Klaus kung bakit. Naglabas pa si Alna ng roasted black tea at sinabihan si Klaus na dagdagan pa ang kain nito. Nagpasalamat si Klaus sa kanya at sinabihan si Diaz na sumabay sa kanya, pero sinabi ni Diaz kay Klaus na hindi kailanman magiging natural para sa kanya ang tawagin siyang Lord. Kahit ganoon, sinabi ni Klaus na kailangan niyang gawin iyon para maging malinaw ang posisyon nila. Gumawa ng mga tunog ang mga bars at isinalin iyon ni Alna. Sinabi ng mga bars kay Klaus na nakakatulong sila sa herd sa pamamagitan ng pagbibigay ng wool at dapat siya ay maging isang lalaking kapaki-pakinabang din.
Sinabi ni Klaus na bilang captain ng Domain's forces, sisiguraduhin niyang gagawin niya ang lahat para matupad ang expectations ni Francis. Si Klaus ang kasalukuyang bumubuo sa buong armed forces ng Domain, pero iniisip ni Diaz na sapat na ang enthusiasm nito para punan ang kakulangan. Biglang kumislap ang horn ni Alna ng matingkad na berdeng kulay at sinabi niya kay Diaz na may 12 humans na papunta sa kanila mula sa silangan, pero mukhang nasa bingit ng kamatayan ang isa sa kanila. Nagdesisyon si Diaz na pumunta at tingnan ang sitwasyon bago pa mahuli ang lahat. Tinanong ni Klaus kung dapat ba siyang sumama kay Diaz, pero tumanggi si Diaz at sinabi sa kanya na dapat niyang protektahan ang bahay. Kung may anumang kainahinala sa kanila, pauuwiin niya si Alna at ang mga bars. At sa puntong iyon, gusto niyang protektahan ni Klaus ang lahat ng naroon. Tiniyak ni Klaus kay Diaz na maaasahan niya siya, gumamit naman si Alna ng concealment magic kay Diaz at sa mga bars. Sa ngayon, ang 5 princes at princesses sa lungsod ay nasasangkot sa isang succession dispute. At si Princess Diana na nakita nila noong isang araw ay mas mahina ang military might kaysa sa factions ng kanyang mga kapatid. Kaya sigurado si Klaus na sinusubukan niyang ligawan si Diaz. Ang dahilan kung bakit hindi kailanman natanggap ni Diaz ang reward niya ay malamang dahil sa second prince na sinasabing isang money grubber. Nahahati ang nobility sa iba't ibang factions at ramdam ang epekto ng kanilang pagtatalo at mga pakana kahit hanggang sa frontier. Balang araw ay maaaring umabot mismo sa domain ni Diaz ang conflict, pero iniisip ni Klaus na hindi naman masama ang lumaban at mamatay habang naglilingkod kay Diaz. Napansin ni Klaus na may bitbit na matandang babae sa likod si Diaz at may ilang taong sumusunod sa kanya. Tinanong ni Klaus si Diaz kung ano ang nangyari at ipinaliwanag niya na nagkaroon ng rebellion sa isang kalapit na domain na nagresulta sa pagpapaalis sa isang mahirap na village sa matandang babae para mabawasan ang bilang ng mga taong kailangan nilang pakainin. Hinala ni Klaus na malamang ay ang Kasdex iyon, dinaanan niya ito habang papunta sa domain ni Diaz at napakahirap ng kalagayan ng mga tao roon. Humanga si Diaz sa mga babae dahil ang matandang babaeng kanilang leader ay nagawang gamitin ang kanyang fortune-telling skills para makahanap ng paraan upang makaligtas sa buong sitwasyon at iyon ang dahilan kung bakit sila napunta roon. Masaya si Klaus dahil nakakuha siya ng 12 bagong subjects ng sabay-sabay. Nagdesisyon si Diaz na magsimulang gumawa ng mga tent para sa refugees, pero sinabi ni Klaus kay Diaz na tratuhin ang refugees ayon sa tingin niyang nararapat dahil hindi naman sila gaanong makakatulong. Gayunpaman, hindi iyon naintindihan ni Diaz, at sinabi ni Diaz kay Klaus na isa na namang paraan iyon kung bakit amazing sila. Lahat ng mga babae ay mahigit 70 taong gulang at si Maya ay 70 na, kaya umaasa siyang maituturo nila sa kanya ang sikreto ng mahabang buhay. Sinabi ni Alna kay Klaus na sang-ayon siya sa kanya dahil siya ang Lord at sumang-ayon din ang mga bars na dapat nilang sundin ang mga desisyon niya dahil siya naman ang pinakamalakas sa herd. Napagtanto ni Klaus na hindi niya mababago ang isip ni Diaz dahil ganoon na siya mula pa noong nasa army pa si Diaz at nagpapatuloy ang digmaan. Sinabi ng captain ng army sa lahat na umatras na dahil hindi nila kayang manalo sa laban. Pero tinanong siya ni Klaus kung tatakbo na lang ba talaga sila nang hindi lumalaban kahit napakalaki ng enemy force na nasa mismong harapan na nila, at sino ang magpoprotekta sa mga citizens na nasa evacuation shelter pa. Sinabihan ng captain si Klaus na tumahimik at inutusan ang natitirang team na umatras. Sumigaw si Klaus sa kanila at sinabi na tinatawag nila ang sarili nilang mga sundalo ng kingdom pero iniiwan naman nila ang mga citizens. Nakarinig si Klaus ng yabag ng isang taong papalapit at napaisip kung doon na ba siya mamamatay. Pero si Diaz lang pala iyon na buhat ang isang maliit na batang lalaki na narinig niyang umiiyak kanina at pinuntahan niya sa shelter. Iniabot ni Diaz ang maliit na bata sa mga citizens at nangakong poprotektahan siya. Biglang sumugod ang mga kalaban diretso kina Diaz at Klaus at sinabi ni Diaz kay Klaus na huwag siyang mamatay. Hindi na malinaw kay Klaus kung ano ang nangyari pagkatapos noon pero ang tanging nasa isip niya ay kung paano ilalayo ang mga kalaban sa shelter at kung paano niya tutulungan si Diaz na harapin ang mga ito. Sigurado siyang iyon ang pinakamagandang strategy na maaari niyang gamitin sa laban na iyon. Ngayon ay lubos na niyang nauunawaan na hindi nagbago si Diaz kahit ngayon na isa na siyang domain lord. Tinawag ni Klaus ang sarili niya na isang tanga dahil inisip niyang magiging dakila at marangal siya kung mamamatay siya. Kailangan niyang mabuhay at suportahan si Diaz dahil seryoso itong nagsisikap na maging isang mahusay na lord. Nagpasalamat si Maya kay Diaz dahil ipinagawa niya ang meeting place at sinabi nila na gagamitin din nila ang lugar para magtrabaho. Sinabi nila na kapag dumami na ang wool ng mga bars ay ice-spin nila ito para gawing yarn at pagkatapos ay gagawa sila ng cloth at naisip ni Diaz na makakatulong iyon pero biglang nagbago ang ekspresyon niya. Tinanong siya ng isa sa mga refugees kung bakit bigla siyang nagmukhang malungkot at sinabi niya na ngayong mas marami na sila ay naiisip niyang ideklara ang lugar na iyon bilang isang village pero hindi siya makaisip ng magandang pangalan.
Iminungkahi ng isa sa mga refugees na pangalanan niya itong Diaz Village pero tumanggi siya dahil hindi niya maaaring ipanggalan sa sarili niya ang village. Iminungkahi naman ni Klaus na pangalanan itong Dragon Slayer Village pero tinanggihan iyon ni Alna at sa halip ay iminungkahi niyang pangalanan itong Ailok Village. Ipinaliwanag niya na ang Ailok ay nangangahulugang first village sa Ancient Tongue. Walang tumutol sa ideya at pumayag si Diaz na pangalanan ang village na Ailok Village. Sinabi ni Alna kay Diaz na ngayong mayroon na silang village ay kailangan nila ng mas marami pang subjects. Sinubukan ni Diaz alalahanin ang sinabi ni Maya pero biglang lumitaw si Maya sa mismong likuran niya. Kitang-kita ang takot sa mukha ni Diaz dahil wala naman siyang sinabing kahit isang salita ng malakas. Sinabi ni Maya na tungkol sa pinag-uusapan nila kanina, kung gusto niya ng mas marami pang subjects ay maaari niyang ibenta ang dragon materials at bumili ng slaves. Pero sinabi ni Diaz sa kanya na kinamumuhian niya ang slavery at maraming beses siyang nakakita ng enslaved soldiers sa battlefield at lahat sila ay tinatrito ng napakasama. Balak niyang ipagbawal ang pagmamay-ari at pagbebenta ng slaves sa loob ng kanyang domain. Napabuntong hininga si Maya sa ginhawa at sinabi niyang ayaw rin niya sa slavery pero nalito si Diaz at tinanong siya kung bakit niya ito sinabihan na kumuha ng slaves. Ipinaliwanag niya na gusto lang niyang malaman kung ano talaga ang nararamdaman niya tungkol sa slavery at kung sang-ayon siya rito ay ilalayo niya siya sa ganoong desisyon. Humingi siya ng tawad kay Diaz pero sinabi niyang maraming malulungkot na kwento mula sa kanilang lupain. Tinanong ni Diaz kung ang tinutukoy niya ay ang Casdex at sumagot siya ng, yes. Mahilig manghuli ng slaves ang Lord at ang kanyang eldest son at sinasabing maraming female slaves ang nag-aasikaso sa kanyang second son na siyang nakipag-away sa kanila. Sinabi ni Diaz sa kanya na hindi pupunta sa ganoong direksyon ang kanyang domain at ang Ailok Village at hindi niya iyon papayagan. Paminsan-minsan ay dumadaan ng isang traveling merchant sa Ailok Village at nagpadala si Alna ng mensahe para dumaan din ito sa kanilang domain. Nagtataka si Klaus kung ano ang itsura nito at nagulat si Diaz nang makita niyang isa pala itong palaka. Tumalon pababa mula sa carriage ang palaka at sinabi sa kanila na ang pangalan niya ay Pagan Do at dapat silang magkaroon ng magandang business deal. Sinabi ni Alna na miyembro siya ng Frogkin race, tinanong ni Pagan kung maaari niyang tingnan ang dragon materials. Ibinagsak ni Diaz ang mga ito sa lupa at napasigaw si Pagan sa gulat dahil mas maliit na bagay ang inaasahan niyang ipapakita ni Diaz. Tinanong ni Pagan si Diaz kung siya nga ba mismo ang pumatay sa dragon at naisip ni Diaz na gusto lang malaman ni Pagan kung nagsisinungaling sa kanya ang magiging trading partner niya. Kaya ipinakita niya iyon sa pamamagitan ng pagputol sa material at paghati nito sa 2 piraso. Lalong nagulat si Pagan, tinanong ni Diaz kung naniniwala na ba siya ngayon at sumang-ayon si Pagan at sinabi niyang masaya siyang makipag-trade sa kanya. Sinabihan ni Pagan ang kanyang mga guards na simulan ng ilabas ang lahat ng goods at pagkatapos itong tingnan ay natuwa siya dahil sapat ang mga dala niyang goods para ipang-trade. Nagdesisyon si Pagan na magandang pagkakataon na para ilabas ang isang surprise. Sinabi niya kay Diaz na hindi niya maibenta ang mga slaves sa Beastkin Nation. Pero dahil human si Diaz ay naisip niyang tatanggapin nito ang mga ito. Kitang-kita ang galit sa mukha ni Diaz dahil nagbebenta si Pagan ng slaves at napansin niyang wala ng ningning sa mga mata ng mga ito na ibig sabihin ay mga ulila rin sila tulad niya. Bago pa makagawa si Diaz ng padalos-dalos na hakbang ay hinawakan ni Alna ang kamay niya at sinabihang kumalma. Sinabihan ni Maya si Diaz na huwag siyang gumawa ng nakakatakot na mukha sa harap ng mga bata. Sinabi ni Maya kay Pagan na ayaw nilang bumili ng slaves pero sinubukan ni Pagan na ipaliwanag na mali ang pagkakaintindi nila at hindi slaves ang 2 bata. Kung hindi niya sila kinuha bilang merchandise ay patay na sana sila. Sa village kung saan ipinanganak ang 2 bata ay itinakwil sila ng mga villagers at sinabi nilang magdadala sila ng calamity kaya ipapapatay sila. Kinuha sila ng kanilang mga magulang at tumakas mula sa village at doon sila nakilala ni Pagan. Pero higit iyon sa kayang harapin ng kanilang mga magulang at pareho silang nagkasakit. Alam nilang hindi na mahaba ang kanilang buhay, kaya hiniling nila kay Punch na alagaan ang mga bata pero tumanggi si Pagan dahil hindi siya gumagawa ng charity work. Binayaran siya ng mga magulang at sinabi nilang maaari niyang kunin ang mga bata bilang merchandise pero naubos na ang lahat ng perang ibinigay nila sa kanya at nalulugi na siya dahil sa kambal kaya nakiusap siya kay Diaz na kunin sila. Pumayag si Diaz at sinabi niyang siya na ang magkakalinga sa kambal at babayaran niya ito gamit ang materials para mapunan ang mga nagastos nito sa pag-aalaga sa kanila. Binuhat ni Diaz ang 2 at tinanong kung ilang taon na sila at kung anong mga laro ang gusto nilang laruin pero hindi sila sumagot. Patuloy silang tinanong ni Diaz pero wala pa rin siyang nakuhang sagot. Kaya naisip niyang wala silang mga pangalan at nagdesisyon siyang siya na ang magbigay sa kanila ng mga bagong pangalan. Pero nagsalita sila at sinabi nilang ayaw nila ng bagong pangalan.
Sinamantala ni Diaz ang pagkakataon para tanungin ang kanilang mga pangalan at sinabi nila na Sene at Aihan ang mga pangalan nila. Sinabi ni Diaz sa kanilang dalawa na gusto niyang maligo sila kasama ang bago nilang ate na si Alna at magpalit ng damit at pumayag sila. Sinabi ni Maya na pagkatapos nito ay kakain sila ng steamed potatoes at binati ni Klaus si Diaz sa magandang ginawa nito habang nakalimutan naman niya ang mga pangalan nila. Sinabi ni Diaz na gusto nilang protektahan ang mga pangalang ibinigay sa kanila ng kanilang minamahal na mga magulang. Nagulat si Klaus sa galing ni Diaz sa mga bata at sinabi ni Diaz na bago ang digmaan ay parang father figure siya sa iba pang mga ulila at umaasa siyang maayos ang kalagayan nilang lahat. Dinala ni Alna sina Sene at Aihan kay Diaz at hindi inaasahan ni Diaz na bigla silang magiging komportable sa kanya kaya tinawag niya sila sa kanilang mga pangalan at pinuri ang bago nilang mga damit. Alam ni Maya na hindi human ang mga batang iyon pero pakiramdam niya ay magiging mabuti sila para sa domain. Mamasdan na lang niya kung ano ang mangyayari, binigyan ni Alna sina Sene at Aihan ng mga jewels at ipinaliwanag ang kahulugan ng kanilang mga pangalan. Ang Sene ay nangangahulugang isang taong kasing ganda ng buwan at ang Aihan ay nangangahulugang banal na buwan. Sinabi ni Alna sa kanila na malamang ay malalim ang pagmamahal ng kanilang mga magulang sa buwan kaya binigyan niya sila ng jewels. Sinasabing nakatago sa loob ng mga ito ang kapangyarihan ng buwan. Naalala ng mga batang babae ang kanilang mga magulang at nagsimula silang umiyak. Sinabi ni Diaz sa kanilang dalawa na naging napakatapang nila mula nang iwan nila ang kanilang minamahal na mga magulang pero hindi na nila kailangang pigilan ang kanilang sarili. Kapag gusto nilang umiyak ay dapat lang silang umiyak. Tinanong ni Diaz si Alna kung ano ang ancient tongue na binanggit niya at ipinaliwanag ni Alna na isa itong sinaunang wika na umiiral lamang sa mga alamat. Wala nang gumagamit nito ngayon at hindi niya alam kung isa talaga itong tradisyon ng mga Onichin pero mukhang hindi human ang dalawang bata. Sinabi niya kay Diaz na posibleng minsan nang nagkaroon ng kontak ang kanilang mga tao sa mga Onichin. Noong araw na iyon ay naging mas masigla at maingay ang Ilok Village. At makalipas ang 10 araw ay nag-aaway sina Sene at Ihan dahil kinain ni Sene ang potato ni Ihan. Humingi ng tawad si Ihan pero sinabi ni Sene na iniipon niya iyon para mamaya. Sinubukan ni Diaz na ibigay kay Sene ang potato niya pero ayaw itong tanggapin ni Sene. Biglang nagliwanag ng berde ang horn ni Alna at sinabi niya kay Diaz na may isang human na sakay ng kabayo na nagmumula sa silangan. Nagdesisyon si Diaz na pumunta at tingnan kung sino iyon at sinabi ni Sene at Ihan kay Diaz na umuwi siya agad. Tiniyak ni Diaz sa kanila na babalik siya, nakita ni Diaz ang taong iyon at sinabi ni Alna na puti ang lumabas sa horn niya na nangangahulugang wala itong hostility sa kanila. Bumaba ang lalaki sa kabayo at nagpakilala bilang Camalots. Naglilingkod siya kay Elden Kazd, ang bagong lord ng Kazd Domain. Sinabi niya kay Diaz na gustong makipagkita sa kanya ni Elden at papunta na ito. Habang nag-uusap sila ay tinanong ni Camalots kung maaari ba niya itong tanggapin sa kanyang manor pero tumanggi si Diaz at sinabi niyang doon na mismo siya makikipagkita. Umalis si Camalots para sabihin kay Elden ang impormasyon at naisip ni Diaz na dahil may bagong lord na ngayon ay ibig sabihin ay naging matagumpay ang rebellion ni Alna. Hindi papayag si Diaz na may sino mang napapalibutan ng mga babaeng alipin na lumapit sa Ilok Village. Nakita ni Diaz na papalapit ang bagong lord ng Kazd Domain at naalala niya ang sinabi ni Maya na sinasabing maraming female slave si Elden na nag-aasikaso sa kanya. Lalong nagalit si Diaz sa buong konsepto ng slavery. Kaya mahigpit niyang hinawakan ang kanyang axe dahil sa galit at sinabi niyang hindi niya hahayaang makalapit sa Ilok Village ang isang lalaking nagpapanatili ng slaves. Sinabi ni Alna kay Diaz na kumikinang ng asol si Elden. Hindi ito kasing tindi ng sariling kulay ni Diaz pero malakas pa rin ito at walang red sa mga kasamang-kasama niya. Bumaba si Elden sa carriage at tumakbo papunta kay Diaz at humingi ng tawad dahil sa pagpunta niya sa kanya. Pero sinabi niya kay Diaz na kailangan niyang personal na makilala ang taong hinahangaan niya at nagpakilala siya. Mula pa noong bata si Elden ay labis na ang respeto niya sa heroic savior ng kingdom at naisip niya na dapat maging maayos ang relasyon nila. Pero nangako siyang wala siyang gagawing masama at umaasa siyang hindi magagalit si Diaz. Sinabi ni Diaz na hindi siya galit at humingi siya ng tawad kay Camalots dahil naging bastos ang pakikitungo niya rito kanina. Sinabi ni Elden kay Diaz na walang dahilan para alalahanin ang pagiging bastos at malaya silang huwag nang gumamit ng formalities sa isa't isa. Tinanong ni Elden si Diaz kung sino ang babaeng nakatayo sa tabi niya at parehong nagulat sina Diaz at Alna na napansin niya ito. Sinabi ni Elden kay Diaz na napakahusay niyang magtago pero matalas ang kanyang pandinig at pangamoy kaya alam niyang naroon siya. Sinabi niyang maganda ang mabangong amoy ni Alna at parang kay Diaz din. Pero mas nagulat si Diaz dahil hindi gumana kay Elden ang concealment. Nagpakita si Alna at nagulat si Elden nang makita niyang may horn sa ulo si Alna at tinanong niya kung anong lahi ng mga tao niya.
Humarap siya kay Diaz at tinanong kung ano ang relasyon niya kay Alna at ipinaliwanag ni Diaz kay Elden na ang pangalan niya ay Alna at siya ang kanyang fiyangka karapatang ari. Pero itinama siya ni Alna at sinabi na siya ang kanyang asawa. Tinitigan ni Elden ang horn nito at tinanong kung isa ba siyang demi-human at sinabi ni Alna na isa siyang Onin at ipinanganak siyang may horn sa ulo. Hindi pa niya kailanman narinig ang salitang demi-human kaya hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong. Ipinaliwanag ni Elden na ang demi-human ay isang pangkalahatang tawag sa mga taong hindi human pero katulad nila at iba-iba ang mga uri nito gaya ng beastkin at fishkin. Sinabi ni Alna na kung tama ang sinasabi niya ay demi-human nga siya. Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Elden at nagsimula siyang umiyak. Tinanong ni Elden si Diaz kung nagkaroon na ba siya ng anak kay Alna pero sinabi ni Diaz na tigilan na niya ang pag-iyak at wala silang anak ni Alna. Gayunpaman, sinabi ni Alna na plano niyang magkaroon sila ni Diaz ng 10 anak at nagulat si Diaz na nasabi niya iyon. Ipinaliwanag ni Alna na wala pa silang sariling mga anak pero nag-aalaga si Diaz ng 2 ulila na mukhang mga demi-human. Nagulat si Elden nang marinig na may demi-human na asawa at demi-human na mga anak si Diaz at lalo pa siyang umiyak ng husto. Nagsimulang magbago ang mukha ni Elden at humaba ang kanyang mga tenga at ilong hanggang maging parang sa elepante. Sumigaw siya na sa wakas ay nakahanap na siya ng isang comrade at walang iba kundi si Diaz iyon habang binubuhat niya si Diaz gamit ang kanyang trunk. Nagulat si Diaz at tinanong si Elden kung isa rin ba siyang demi-human. Pero bumagsak si Elden sa lupa habang nasasaktan at pawis na pawis at tinanong siya ni Diaz kung ayos lang ba siya. Sa carriage ay nakahiga si Elden habang tinatanong ni Diaz si Camelotz kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi ni Elden kay Camelotz na ayos lang sa kanya kung sasabihin nito kay Diaz ang totoo. Ipinaliwanag ni Camelotz kay Diaz na si Elden ay half demi-human na ipinanganak sa isang demi-human at isang human at kaya niyang magpalit sa anumang anyo na gusto niya pero nakakapagod para sa kanya ang paglipat mula sa isang anyo patungo sa iba. Bihira ang mga half demi-human at ang pagiging isa nito ay isang advantage para kay Elden. Gayunpaman, ang kawalan ng iisang stable na anyo ay nagdudulot ng ilang problema kay Elden at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kayang mabuhay nang wala ang maalagang pag-aasikaso ng kanyang mga asawa. Umupo si Elden at sinabi kay Diaz na labis siyang natuwa nang malaman niyang kasal siya sa isang demi-human kaya sa sobrang excitement ay nagbago ang kanyang anyo nang hindi niya sinasadya. Sinabi ni Diaz na huwag na niya itong alalahanin at tinanong niya si Elden tungkol sa rebellion na nangyari kanina. Sinabi ni Elden na ginawa niya iyon para protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Nagsimula ang lahat noong ipinanganak si Elden, may asawa at anak na lalaki na ang dating lord na si Enkers pero kasing sama rin ng kanyang ama ang ugali ng kanyang eldest son. Inilayo ni Enkers ang kanyang eldest son na sobrang kahawig niya. Samantala, labis niyang minahal ang kanyang matalino at gwapong anak na isinilang ng isang elephant kin slave. Idineklara ng Lord na tunay niyang anak ang bata at binigyan ito ng posisyon at authority at ang anak na iyon ay si Elden. Hanggang sa edad na 5 si Elden ay inakala niyang isa siyang ordinaryong human. Pero isang hindi inaasahang pangyayari ang naglantad sa kanyang tunay na pagkatao at nalaman niyang ang tunay niyang ina ay pinananatiling slave. Kaya mula noon ay palihim na nakilala ni Elden ng mas mabuti ang kanyang ina at kumilos siya mula sa likod ng mga eksena para protektahan ang mga demi-human habang inililihim ang lahat kay Enkers na mas gugustuhin pang makita silang nakatanikala. Gusto ni Elden na lumikha ng isang mundo kung saan lahat ay maaaring mamuhay ng masaya. Lahat ng asawa ni Enkers ay mga slave pero iniligtas sila ni Elden at dahil na-inspire sila sa kanyang mga ideals ay nagdesisyon silang maging mga tagapag-alaga niya. Tinanong ni Alna si Camelotz tungkol sa lahat ng usapan tungkol sa second son ng Lord na sinasabing inaalagaan ng napakaraming enslaved women. Ipinaliwanag naman ni Camelotz na isa iyong rumor na sinadya nilang ikalat. Pero ang totoo ay mahal na mahal ni Elden at ng kanyang mga asawa ang isa't isa. Gayunpaman, hindi madaling panatilihin ang kanilang panlilinlang at nagalit ng husto si Enkers nang malaman niya ang tunay na layunin ni Elden. Kaya ipinahayag niya na ipapapatay niya ang bawat demi-human sa domain kasama sina Elden at ang kanyang ina. Pero bumuo si Elden ng isang army para protektahan ang mga demi-human. At matapos ang isang matinding labanan ay natalo niya ang forces ni Enkers. Ngayon ay naiintindihan na ni Diaz ang ibig sabihin ni Elden nang sabihin nitong pinoprotektahan niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Humingi rin ng tawad si Elden dahil nakalimutan niya ang sarili niya sa sobrang excitement kanina. Pero nang marinig niyang may demi-human family ang hero ay naisip niyang maaaring pareho sila ng pangarap ni Diaz. Tinanong siya ni Diaz kung siya ba ang tinutukoy niyang hero. At sinabi ni Elden na oo at siya ang heroic savior ng kingdom na nagpunta sa Kazdex. Tinupad niya ang huling kahilingan ng kanyang mga magulang at iniligtas ang mga mahihina.
Tinalo niya ang libo-libong kalaban at ginamit ang kanyang mga kamao para kumbinsihin ang mga malulupit na noble na magbago. Sinabi ni Camelot kay Diaz na isinadula bilang stage play sa capital ang kanyang heroic saga para palakasin ang morale at manghikayat ng mga volunteer soldiers. Sinasabing itinigil ang mga public performance ng makialam ang aristocracy pero kumalat ang kwento sa pamamagitan ng salita sa salita at ngayon ay alam na ng lahat ang kanyang kwento. Ngayon lang ito narinig ni Diaz pero sigurado siyang karamihan sa kwento ay gawa-gawa lang. Hindi naman pinaniniwalaan ni Elden ang lahat ng naririnig niya pero nakakarinig siya ng mga kwento mula sa mga sundalong umuuwi at lalo pang tumataas ang reputasyon ni Diaz. Ngayong nakilala na ni Elden si Diaz ay sinabi niyang higit pa ito sa mga kwento tungkol sa kanya. Kaya umaasa si Elden na magiging maayos ang relasyon nila at magtutulungan sila para makabuo ng isang mundo kung saan mamumuhay ng magkakasundo ang mga demi-human at humans. Sinabi ni Diaz kay Elden na sinusuportahan niya ang pangarap na iyon at sa kanyang village ay mapayapa nang namumuhay ng magkakasama ang mga humans at demi-humans. Iniisip din niya na maganda kung mangyayari iyon sa mas marami pang lugar. Kaya sinabi niya kay Elden na gusto niyang maging magkaibigan sila ni Elden at ng kanyang mga tao. Namuo ang luha sa mga mata ni Elden at sinabi ni Diaz na tunay na kahanga-hanga ang kanyang mga ideals. Iniisip ni Diaz na maaari pang ipagmalaki ni Elden ang mga ito kaya hindi niya kailangang ikahiya ang mga ito at nagsimula ng umiyak nang hindi mapigilan si Elden. Nagkaroon na ng malinaw na ideya sina Diaz at Elden tungkol sa kalagayan ng kani-kanilang domain. Sinabi ni Diaz kay Elden na sinabihan na niya ang isang traveling merchant na ikalat ang balita tungkol sa kanyang domain para makakuha ng mas maraming subjects. Pero tinanong pa rin ni Diaz si Elden kung mayroon pa siyang ibang suggestions. Sinabi ni Elden na ikakalat din niya ang balita sa Kazdex. Pero may kailangan muna siyang gawin, iniisip ni Elden na mapapahamak sila kung hindi siya makakapag-ipon ng mas malaking food stores at sinabi niyang kailangan niyang magsimulang gumawa ng pagkain sa loob ng kanyang domain lalo na kung plano niyang magkaroon ng mas marami pang subjects. Mukhang malayo pa ang winter pero maaari itong biglang dumating. Kung hindi sila maghahanda ngayon ay pagsisisihan nila ito sa huli at nagpasalamat si Diaz sa payo niya. Sinabi ni Elden na plano niyang maging kapaki-pakinabang kay Diaz hanggat maaari at pagkatapos ay umalis na siya. Pagdating ni Diaz sa bahay ay gumamit sina Sene at Aihan ng cursed speech sa kanya at sinabi nilang napakatagal nilang hinintay ang kanyang pagbabalik at nagsinungaling siya nang sabihin niyang babalik siya agad. Matapos makatulog sina Sene at Aihan ay tinanong ni Alna si Diaz kung sigurado ba siyang hindi niya sila dapat pag-alitan dahil sinuntok at sinipa nila si Diaz. Iginiit pa nila na magpuyat dahil nagsinungaling siya. Iniisip ni Diaz na hindi magandang asal iyon pero hinayaan na niya dahil siya naman ang hindi tumupad sa pangako at gusto niyang magsimula sa paghingi ng tawad. Karaniwan sa mga batang bagong sama-sama sa isang pamilya na maging matigas ang ulo at malikot para subukin ang mga matatanda pero sinabi ni Diaz na kung magpapatuloy iyon ay mapipilitan siyang ituwid ang kanilang asal. Kinausap ni Diaz si Alna tungkol sa food production situation na binanggit ni Elden kanina at sinabi niyang magsisimula siyang magtanim sa isang field. Ipinaliwanag niya na marami siyang ginawang farm work bago ang digmaan kaya gusto niyang isipin na sanay na siya rito. Nagsimulang kumislap ng berde ang horn ni Alna at sinabi niyang may intruder, pero tinanong siya ni Diaz kung sigurado ba siyang hindi lang iyon si Elden at ang mga kasama niya. Sumagot siya na ibang direksyon nang gagaling ang mga intruder kumpara sa dinaanan ni Elden nang umalis ito at walang matinong tao ang gumagala sa labas sa gabi. Naisip ni Diaz na malamang ay mga bandit iyon at nagdesisyon siyang pumunta para tingnan, pero sinabi ni Alna na sasama rin siya. Tinanong ni Alna kung paano niya mahahanap ang mga iyon nang walang tulong at ipinasa niya kay Klaus ang tungkuling bantayan ng bahay. Habang nasa labas sila, naghahanap ang mga bandit at nagtataka kung may mga human nga ba talaga sa mga field. Wala pa silang nakikitang kahit isang puno sa paligid. Sinabi ng isa sa kanila na tama ang direksyon nila at nagreklamo na malaki ang ginastos niya para kunin sila at kung puro salita lang ang kaya nilang gawin ay ibalik nila agad ang pera niya. Pero sinabi nila na hindi niya kailangang mag-alala at gagawin nila ng maayos ang trabaho. Tinanong nila kung bakit kailangan nilang gawin iyon sa gabing walang buwan at tinanong sila ng nag-hire sa kanila kung hindi pa ba nila naririnig ang tungkol kay Diaz, ang heroic savior ng kingdom. Hindi nila kailanman matatalo si Diaz ng harapan sa maliwanag na araw. At kung hindi nila siya mapapatay sa isang surprise attack ay wala silang kahit anong chance laban sa kanya. Pero iniisip nilang puro fake rumors lang ang mga iyon at walang posibilidad na matalo sila dahil napakarami nilang fighters. Sinabihan sila ng taong nag-hire sa kanila na huwag silang maglakas loob na sumagot sa kanya. At kung makita nila si Elden ay patayin din nila ito. Tinanong nila kung magbabayad siya ng dagdag para sa pagpatay kay Elden. Sinabi niya na babayaran niya sila ng 100 silver coins para kay Elden at may bonus na 10 gold coins para kay Diaz.
Sinabihan ng leader ng bandit group ang kanyang mga tauhan na maghanda dahil ito ang unang malaking deal nila matapos ang matagal na panahon. Bago pa nila matapos ang usapan ay isang arrow ang pinakawalan patungo sa kanila at tumagos sa isa sa mga bandit. Mas marami pang arrows ang pinakawalan patungo sa kanila at sinabi ng leader na itapon nila ang mga torch at paputukan ang red light sa unahan. Lumipad palayo ang red light at nagtaka ang leader kung ano iyon. Patuloy na nagpaputok ng arrows sa kanila at naisip ng leader na sobrang accurate ng mga arrow kahit kakaunti pa lang ang pinapaputok at nagtaka siya kung paano nalalaman ng taong iyon kung nasaan sila. Sinabihan ng leader ang kanyang mga tauhan na patuloy na magpaputok ng arrows at sinabi niyang mananalo sila kapag lumabas ang mga kalaban. Napadaing sa sakit si Alna at narinig siya ng leader ng bandit group kaya inutusan niya ang mga tauhan niyang palibutan ang lugar. Sumugod silang lahat pero mabilis na pumasok si Diaz at ibinagsak sa lupa ang dalawang lalaki gamit ang kanyang axe. Nagulat ang leader nang makita niyang nililipol ng isang lalaki lang ang kanyang mga tauhan. Nakakita siya ng green light at nagtaka kung isa ba itong demi-human kaya sumigaw siyang lumabas ito. Tinambangan siya ni Diaz at binali ang kanyang sword bago siya agad na sinipa palayo. Naisip ng leader na kahit bayaran pa sila ng 100 gold coins ay hindi iyon sapat para makipaglaban sila kay Diaz. Tumakbo palayo ang taong nag-hire sa kanila at nagsimulang sumakit ang kanyang sugat. Noong nasa lungsod pa si Diaz bilang commoner ay nagalit siya rito at tinapakan ang kanyang mga bayag at sumumpa siyang maghihiganti kay Diaz. Pinagsabihan ni Diaz ang mga bandit at sinabi niyang napakatanga ng desisyon nilang subukan silang patayin. Sinabi ni Alna na umalis na sila bilang parusa at naisip ni Alna na hindi naman talaga iyon mukhang parusa. Masaya si Alna dahil nakakuha sila ng napakaraming weapons mula sa mga bandit at tinanong ni Diaz kung may halaga pa ba ang mga weapons na bugbog na. Sinabi ni Alna na mahalaga ang steel sa prayer. Habang pauwi sila ay nagkwentuhan sina Alna at Diaz tungkol sa kung paano sila unang nagkakilala at gumamit si Alna ng concealment para makalapit kay Diaz. Hinalikan siya nito ng bahagya sa pisngi at tumakbo palayo habang nahihiya. Pumunta si Diaz kay Mole para sabihin na gusto niyang magtanim sa mga grasslands. Napag-usapan na niya ito kay Alna pero sinabi nito na palaging sinasabi ng lahat sa kanilang village na walang crops na maaaring tumubo roon. Tinanong ni Diaz kung paano sila nakakakuha ng medicinal herbs at ipinaliwanag ni Alna na nagtatanim sila ng mga ito bilang potted plants. Hindi niya mismo alam kung paano gawin iyon pero sa tingin niya ay alam iyon ni Mole. Kinumpirma ito ni Mole at sinabi kay Diaz na hindi maaaring tumubo ang crop sa mga plains na iyon pero sinabi ni Diaz na ang kailangan lang niya ay ipaliwanag nito kung paano magtanim ng potted plants. Kahit mahirap ang farming ay mas gugustuhin niyang subukan kaysa umupo lang at walang gawin. Sinabi ni Mole kay Diaz na durugin ang verdant leaf stones kasama ang animal bones at ihalo ang pulbos sa lupa. Sinabi niyang mahusay itong gumagana para sa potted medicinal herbs pero hindi para sa vegetables. Sinubukan na nilang magtanim sa field sa parehong paraan noon pero hindi talaga ito gumagana. Tinanong ni Diaz kung ano ang pagkakaiba ng medicinal herbs at vegetables dahil para sa kanya ay mukhang iba't ibang klase lang ng grass ang mga ito. Inamin ni Mole na hindi rin niya alam ang pagkakaiba pero sa tingin niya ay alam iyon ng forest kin. Ang forest kin ay mga taong alam ang lahat tungkol sa forests, plants at farming. Ayon sa mga kwento, sa isang kumpas lang ng kanilang kamay ay kaya nilang gawing matabang lupa ang kahit anong wasteland na mapupuno ng lunti ang halaman. Gayunpaman, hindi pa kailanman nakakita si Mole ng isang forest kin kaya hindi rin siya sigurado kung talagang umiiral sila. Pero nangako siyang tutulungan si Diaz sa abot ng kanyang makakaya sa pagtatanim sa fields. At kung magtagumpay ito ay gusto niyang turuan siya kung paano niya ginawa iyon dahil gusto rin niya ng mas stable na food supply. Sinabi ni Diaz na iyon naman ang plano niya mula pa sa simula at kung magiging maayos ang lahat ay dadalhan niya ito ng potatoes. Sinabi ni Mole na mataas ang hopes niya para sa potatoes at para rin sa pagkakaroon ni Diaz at Alna ng mga anak. Pero ayaw ni Diaz na mapunta sa Epstein Files kaya sinabi niyang hindi na kailangan. Pagbalik ni Diaz sa bahay ay agad na tumakbo ang mga batang babae para salubungin siya. Napansin nila ang bag na dala niya at excited nilang tinanong kung may dala ba siyang para sa kanila. Ibinaba iyon ni Diaz at proud niyang ipinakita ang mga batong nakolekta niya dahil inaasahan niyang mamamangha sila sa kinang ng mga ito. Pero halatang disappointed ang mga bata, sinabi nila na malaking bag lang iyon ng mga bato at boring iyon. Sinabi ni na Francis at Francois sa mga bata na gusto nilang makipaglaro sa kanila pero sinabi ng mga bata na maglaro na lang sila sa ibang lugar. Naiwang sobrang nahihiya si Diaz dahil sa buong sitwasyon. Lumapit si Alna sa likuran niya para salubungin siya at nang makita ang mga bato ay tinanong niya kung ano ang mga iyon. Sinabi ni Diaz na para sa kanya ay mukhang magagandang gemstones ang mga iyon.
Naalala ni Alna na hindi kayang makaramdam ni Diaz ng magical energy at ipinaliwanag niya na kung kaya niyang gumamit ng magic ay malalaman niya agad na walang magical energy ang mga batong iyon. Kahit gaano pa kaganda ang mga ito, ordinaryong bato lang ang mga iyon kung wala silang magical energy. Alam na ni Diaz na kayang makaramdam ni Alna ng magical energy. Pero naisip niya kung kaya rin ba itong maramdaman ng mga bata. Sinabi ni Alna na para sa kanilang edad ay kakaiba ang galing ng dalawang bata sa pagdama ng magical energy. Minsan ay napapansin pa nila ang mga bahagyang bakas na hindi niya mismo maramdaman. Kung seryoso nilang pag-aaralan ng magic, maaaring malampasan pa nila balang araw ang abilities ng mga chieftain. Nagulat si Diaz nang marinig iyon at sinabi niyang kahit anong landas ang piliin nila sa buhay ay sigurado siyang maliwanag ang hinaharap nila. Sinimulan ni Diaz na durugin ang verdant leaf stones at sinabi niyang dahil hindi naman niya kayang makaramdam ng magical energy ay maaari na rin niyang simulan ang paghahanda sa fields. Bago pa siya makapagpatuloy ng malayo ay biglang sinabi ni Alna na may nararamdaman siyang mga taong papalapit mula sa silangan. Marami sila at may mga kabayo rin at ilang iba pang bagay na hindi niya matukoy ng maayos. Nagdesisyon si Diaz na mag-imbestiga at iginiit ni Alna na sasama siya dahil hindi niya maaaring hayaang mag-isa si Diaz gayong hindi nila alam kung sino ang kanilang kaharap. Nagpasalamat si Diaz sa kanya at sabay silang umalis. Habang tumatakbo sila ay sinabi ni Alna na makikita na nila ang mga iyon at sinabihan si Diaz na huminto sila. Ginamit ni Diaz ang scope para mas makita ng mabuti ang mga ito at napagtanto niyang si Camalots ang nagmamaneho sa unang carriage. Excited niya itong sinabi kay Alna pero sinabi nito na huwag siyang maging dramatic dahil kilala na naman nila ang taong iyon. Tinanong naman ni Diaz kung ano ang mga creature na humihila sa mga wagon at ipinaliwanag ni Alna na mga white geese ang mga iyon. Sila ang mga kakaibang creature na naramdaman niya kanina. Sinabi ni Diaz na kahit iba ang kulay ng mga ito ay kamukha pa rin nila ang black geese kaya madali silang tandaan. Maya-maya ay may napansin si Alna na gumagalaw sa loob ng isa sa mga wagon at nagdesisyon si Diaz na tanungin si Camalots tungkol dito mamaya. Sa loob ng wagon ay napabuntong hininga sa ginhawa ang isang daga. Sinabi niyang matapos siyang mahuli habang isinasagawa ang slave hunt ay hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya pero nagpapasalamat siyang nakasakay siya ng palihim sa isang wagon na papunta sa desert. Biglang sumigaw ang iba pang mga daga at sinabi sa kanya na hindi naman papunta sa desert ang wagon. Tinukso nila siya at sinabi na kahit marunong siyang magbasa ay isa pa rin siyang tanga. Sinabi ng takot na daga na dapat silang bumaba agad pero ipinaliwanag ng iba na hindi naman talaga nila balak umuwi. Sa halip ay plano nilang patayin ang Dragon Slayer. Tatalunin nila si Diaz, ang lalaking pumatay ng dragon at nagpatunay kung gaano kalakas ang desert folk. Nagreklamo ang daga at sinabi niyang sumakay lang siya dahil akala niya ay mayroon talaga silang planong makabalik sa kanilang tahanan. At bukod pa roon ay mas malakas pa si Diaz kaysa sa isang dragon. Pero kumbinsido ang ibang daga na mas superior sila kaysa sa humans at naniniwala silang matatalo nila si Diaz at pagkatapos ay pipilitin nila itong humanap ng paraan para makabalik sila sa desert. Bumaba si Camalots mula sa carriage at nagpasalamat kina Diaz at Alna dahil personal silang lumabas para salubungin siya. Ipinaliwanag niyang dala niya ang lahat ng ipinangako sa kanya ni Lord Elden. Habang nakatago sa loob ng wagon ay naghanda ang mga daga na tambangan si Diaz sa sandaling lumapit siya. Hindi sinasadyang nasipa ng isa sa kanila ang takot na daga kaya nahulog ito at gumawa ng malakas na squeak na nakakuha ng atensyon ni Diaz. Paglapit ni Diaz sa wagon ay sabay-sabay na lumabas ang lahat ng daga at nagsagawa ng surprise attack. Agad na hinaranggan ni Alna ang lahat ng kanilang pag-atake at pinrotektahan si Diaz. Mabilis na umatras ang mga daga bago naman nila sinubukang tambangan si Alna pero habang sumasalakay sila rito ay ininsulto nila siya. Agad silang ibinagsak ni Diaz at sinabi niyang napakabuting babae ni Alna at hindi niya hahayaang insultuhan siya ng kahit sino. Lubos na nagulat si Alna sa sinabi niya at hindi niya napigil ang mamula. Inutusan ni Camalots ang kanyang mga guards na protektahan sina Diaz at Alna habang hinuhuli ang bawat isa sa mga daga. Matapos nilang mahuli ang lahat ay paulit-ulit na humingi ng tawad si Camalots at sinabi niyang hindi niya alam kung paano niya mababawi ang nangyari. Sinabi ni Diaz na hindi na niya kailangang gawin iyon pero iginiit ni Camalots dahil mga subjects niya ang mga daga at magiging masama ang tingin sa kanya kung wala siyang gagawin. Nagulat si Diaz nang malaman niyang mga subjects pala talaga niya ang mga ito. Ipinaliwanag ni Camalots na kahit mukha silang ordinaryong animals ay itinuturing na beastkin ang anumang race na may sarili nitong language at culture. Ang mga partikular na ito ay kabilang sa big-eared hopping mousekin. Kahit ipinipilit nilang tawagin ang sarili nilang desert folk ay nagmula sila sa desert sa labas ng southern border ng kingdom kung saan isinasagawa ang slave hunts.
Iniligtas sila ni Lord Elden at nangakong hahanap siya ng paraan para maipadala sila pabalik sa kanilang tahanan pero sa halip na magpasalamat ay puro gulo ang ginagawa nila. Nagdesisyon si Diaz na ipaubaya na kay Camelot ang magiging parusa sa kanila. Inulit niyang walang utang na loob si Camelot sa kanya pero kung makakatulong iyon para gaman ang pakiramdam nito ay tatanggapin niya ang anumang apology na gusto nitong ibigay. Nagpasalamat si Camelot kay Diaz bago iabot sa kanya ang isang letter mula kay Elden. Nakasaad doon na bukod sa farming equipment na ipinangako niya ay nagsama rin siya ng mga spices at ilang specialties mula sa sarili niyang territory dahil naisip niyang magugustuhan iyon ni Diaz. Ibinigay rin ni Elden kay Diaz ang mga kabayong naghatid ng lahat ng iyon sa pag-asang may pagpapatuloy nila ang pag-trade at pagsusulatan sa hinaharap. Sinabi niyang excited siyang makita ulit si Diaz, natigilan si Diaz dahil ibinibigay sa kanya ni Elden ang lahat ng iyon ng libre at agad siyang nakaramdam ng pagkakautang dito. Lalo pang nagulat si Diaz nang ipaliwanag ni Camelot na nagpadala rin si Elden ng mga materials na kailangan para gumawa ng stable at hindi na kailangang mag-alala ni Diaz sa paggawa nito dahil ang mga tauhan niya na mismo ang bahala sa lahat. Excited na tinanong ni Alna si Diaz kung kanila na talaga ang mga kabayo at masayang kinumpirma iyon ni Diaz. Agad na tumakbo si Alna papunta sa mga kabayo para alagaan ang mga ito habang paulit-ulit na nagpapasalamat kay Diaz. Samantala, sobrang excited ni Alna kaya niyakap niya si Diaz at muntik na niya itong masakal sa sobrang higpit ng yakap. Ipinaliwanag niya na hindi kailanman naging mayaman ang kanyang pamilya at mula pa noong bata siya ay pinapangarap na niyang magkaroon ng pamilyang may sariling kabayo. Lagi niyang iniisip na dahil napaka-dependable ni Diaz ay makakakuha rin siya ng kabayo balang araw pero hindi niya inakala na mangyayari iyon ng ganito kabilis. Tinanong ni Diaz kung bakit nahirapan sa pera ang kanyang pamilya at diretsahang sinabi ni Alna na dahil iyon sa useless niyang kuya. Nahihiya sa sobrang higpit ng pagkakayakap niya kay Diaz ay humingi siya ng tawad at tinanong kung galit ba ito. Sinabi ni Diaz na kung ibang tao ang gumawa noon ay malamang na magagalit siya pero dahil siya iyon ay wala siyang pakialam. Medyo nakakahiya lang kaya hiniling niyang bawasan niya iyon kapag may ibang tao sa paligid at masayang pumayag si Alna. Namangha si Klaus sa mga white geese, sinabi niyang incredible ang mga ito dahil kaya nilang baligtarin ang lupa nang hindi man lang pinuputol ang grass. Muntik nang mawalan ng kontrol si Klaus sa plow pero mabilis siyang pinaalalahanan ni Maya na hawakan ng maigi ang mga handle. Nang matapos silang mag-araro ay nagkasundo ang lahat na hayaan munang magpahinga ang lupa ng mga 3 araw bago magtanim ng mga seeds. Ipinaliwanag ni Maya na sa kanilang village ay gumagamit sila ng wood ash para mapanatiling healthy ang lupa. Iminungkahi rin niyang gumawa sila ng system dahil hindi ganoon kalaki ang kalapit na stream at maaaring kailanganin nila ng dagdag na tubig kapag tag-init. Proud na sinabi ni Klaus na naghukay siya ng mga buta sa buong panahon ng digmaan kaya napaka-experienced niya rito. Pabirong tinanong ni Diaz kung gusto ba niyang gumawa sila nito ng magkasama para sa old times sake at masayang pumayag si Klaus. Bago pa sila makapagsimula ay hinanap ni Naihan at Sene si Diaz at tinanong kung tapos na ba siyang mag-farming. Sinabi ni Diaz na aabutin pa iyon ng ilang linggo, tinanong niya kung may kailangan ba sila. Matapos silang magpalitan ng mga kinakabahang tingin ay sinabi lang ng mga bata na handa na ang pagkain at pinapauwi sila ni Alna. Nagulat si Diaz, naglakad talaga sila ng ganoon kalayo para lang sabihin sa kanya iyon. Habang binubuhat niya sila pauwi ay napansin niyang kakaiba ang kilos nila at nagtaka kung ano ang problema. Tahimik na tinanong ng mga bata kung mahirap ba ang farming at sinabi ni Diaz na hindi naman talaga. Tinanong naman nila kung malulungkot ba siya kung may itatago silang secret sa kanya. Sinabi ni Diaz na kung masamang secret iyon ay baka malungkot siya pero kung hindi naman ay hindi. Nang marinig iyon ni Naihan at Sene ay bigla silang tumalon mula sa mga bisig niya at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa bahay. Patuloy na tinanong ni Diaz kung bakit nila iyon naitanong pero hindi siya sinagot ng alinman sa dalawang bata at wala rin silang sinabi kay Alna. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik na sa dati nilang masayahing sarili ang mga bata at unti-unting nakalimutan na rin ni Diaz ang buong pag-uusap na iyon. Matapos ang 3 araw ay nagdala si Alna ng ilang seeds kay Diaz at ipinaliwanag ng mga seeds iyon ng isang mabilis tumubong medicinal yen-oshi herb na karaniwang sumusibol kinabukasan mismo. Umalis si Diaz para tingnan ang stable at nagulat siya nang matuklasan na tapos na agad ang buong structure sa loob lamang ng 3 araw. Ipinaliwanag ni Camelot na gumagamit lang sila ng prefabricated materials na kailangan na lang ay assemble. Bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa nila, inalok ni Diaz si Camelot ng ilang dragon parts pero agad na tumutol ang lahat dahil sobrang halaga ng regalong iyon. Sa huli ay nakumbinsi sila ni Diaz na tanggapin iyon sa pagsasabing iiwan na lang niya sa pangangalaga nila ang mga materials para magamit niya ang mga ito para sa kanyang benefit sa hinaharap. Habang naghahanda ng umalis si Camelot ay nagsimulang umiyak sina Naihan at Sene.
Sinabi ni Alna sa kanila na hindi sila maaaring manatili sa loob at umiyak habang buhay dahil lang mamimiss nila siya. Kapag tapos na silang umiyak ay kailangan pa rin nilang alagaan ang mga kabayo dahil kung hindi ay iiyak din ang mga kabayo. Agad na pinunasan ng mga batang babae ang kanilang mga luha at nagmamadaling pumunta para alagaan ang mga ito. Bumalik si Diaz para tingnan ang fields pero natuklasan niyang wala ni isang halaman ang sumibol. Sa halip na panghinaan ng loob ay nagdesisyon siyang subukan ulit dahil hindi naman lahat ay nagtatagumpay sa unang attempt. Kinabukasan ay ganoon pa rin ang resulta, kaya naisip niya kung baka kulang lang ang ginamit niyang verdant leaf stone at nagdagdag pa siya. Nang wala pa ring tumubo kinabukasan ay naghanda siyang magdagdag ulit pero pinigilan siya ni Alna. Sinabi niya na kapag sobra ang ginamit ay maaari nitong masira ang lupa at mahina hong ipinaalala na hindi talaga maaaring tumubo ang crop sa grasslands. Nasaksihan ni Naihan at Sene ang pagkadismaya ni Diaz at nagsimula silang mag-isip kung ano ang maaari nilang gawin para matulungan siya. Habang iniisip nila iyon ay bigla silang nakarinig ng isang estrangherong humihingi ng tulong. Dahil curious sila ay sinundan nila ang boses hanggang sa makarating sila sa isang wooden box. Nang mapansin ng daga sa loob na may taong malapit ay agad itong sumigaw at nakiusap na iligtas siya. Tinanong ni Sene si Aihan kung maaari siyang tumulong na ilipat ang box dahil masyado itong mabigat para ilipat mag-isa. Pumayag si Aihan na tulungan siya, nagsimulang umiyak ang daga at nagpasalamat sa kanila. Nang mabuksan nila ang box ay sinabi ng daga na napakatagal na niyang nasa loob nito at habang buhay niyang utang sa kanilang dalawa ang kanyang buhay. Nagpakilala sina Aihan at Sene sa daga at tinanong nila kung ano ang pangalan niya. Sinabi niyang Amber Jerry Bauer ang pangalan niya at kabilang siya sa big-eared hopping mousekin. Maaaring hindi halata pero isa siyang adult na babae. Pinuri ni Aihan ang glasses ng daga at sinabi niyang bagay iyon sa kanya. Sinabi ng daga na siya mismo ang gumawa ng mga iyon at ipinakita rin niya sa kanila na gumawa siya ng isang book para sa pag-aaral at namangha sila. Tinanong nila ang daga kung paano siya napunta sa loob ng box. Sinabi ng daga na nang subukan ng kanyang mga kababayan na atakihin si Diaz ay nadamay siya sa buong gulo. Tinanong nila kung kaibigan ba siya ni Diaz pero sinabi niyang hindi pa niya ito nakakausap kahit minsan dahil hindi pa siya nakalabas sa box mula nang dumating siya. Nagkatinginan sina Sene at Aihan at pagkatapos ay humingi ng payo sa daga pero sinabi nila na secret iyon na hindi dapat malaman ni Diaz at ng iba. Matapos nilang sabihin sa daga ang kanilang secret ay gusto nitong makasiguro at tinanong sila kung pareho silang kabilang sa isang tribe na tinatawag na Forest Kin at sumang-ayon sila. Ang Forest Kin ay nakatira sa forest, pinoprotektahan ito at nagiging bahagi nito. Binuksan nila ang kanilang pendants at ipinakita sa daga ang seed. Ipinaliwanag nila na kapag malapit nang mamatay ang isang Forest Kin, inilalagay nila ang kanilang lakas at kaalaman sa isang seed at ipinagkakatiwala nila ang seed na iyon sa isang taong malapit sa kanila. Poprotektahan at aalagaan ng taong pinagkatiwalaan nila ang seed hanggang sa lumaki ito at maging isang forest. Kapag malaki na ang puno, nagsisilbi itong parang gravestone at kapag hinawakan ito ay maaari mong maramdaman ang feelings ng taong yumao. Para rin itong isang libro na maaaring gamitin para makakuha ng kaalaman. Sa maraming paraan, tunay silang mga family tree, at kayang protektahan ng forest ang mga punong ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng magical power para mapabilis ang paglaki ng mga halaman at makagawa ng barriers na maaaring hamarang sa mga sakit at miasma. Sinabi ni Sene na dahil hindi pa sila ganap na lumalaki, kaya pa lamang nilang pasibulin ang mga halaman at gumawa ng maliliit na barriers. Pero hindi sila pinapayagang sabihin ito sa mga humans. Iyon ang huling pangako nila sa kanilang ama at ina. Sinabi sa kanila ng kanilang mga magulang na huwag nilang ipakita ang kanilang power sa kahit sino dahil gagamitin ng mga humans sa maling paraan ang mga ito kapag nalaman nila. Sumang-ayon ang daga na malamang ay gagamitin nga ng mga humans sa maling paraan ang kanilang powers pero tinanong sila kung bakit sila namumuhay kasama ng mga humans. Sinabi nila sa daga na kailangan nilang tuparin ang kanilang pangako. Kaya noong una ay naisip nilang tumakas pero nanatili sila dahil napakabait ni Diaz at pinaalala niya sa kanila ang kanilang ama at ina. Sinabi rin nila sa daga na dahil napakabuti ng pakikitungo sa kanila ng lahat ay nagdesisyon silang manatili roon kasama nila. Araw-araw ay nagsisikap ng husto si Diaz na magtanim sa isang field. Pero unti-unting nauubos ang power ng Earth doon, at kailangan ito ng barrier para mapigilan iyon. Kahit malaman ni Diaz ang tungkol sa kanilang powers ay hindi nila iniisip na gagamitin niya ang mga ito sa maling paraan. Pero nangako sila sa kanilang mga magulang at ayaw nilang sirain ang pangakong iyon. Tinanong sila ng daga kung gusto nilang maglagay ng barrier nang hindi sila mahuhuli at pumayag sila. Sinabi ng daga na gawin nila iyon ng gabi kapag tulog na ang lahat pero sinabi nila na hindi nila iyon magagawa dahil natutulog din sila sa gabi.
Pero sinabi ng daga na jijisingan niya sila at dadalhin sila roon dahil maganda ang night vision niya at kaya niya silang gabayan sa dilim. Masaya sina Sene at Aihan na nakausap nila siya, pero sinabi ng daga na huwag silang masyadong excited dahil baka mahuli sila. Pagsapit ng gabi ay umiinom ng tubig ang daga at sinabi niyang pakiramdam niya ay nabuhay siyang muli dahil mula nang dumating siya roon ay hindi pa siya nakainom ng tubig. Tumalon siya papunta sa tent at nakita ang careless tear na sinabi sa kanya ni Sene at Aihan. Isiniksik niya ang katawan niya sa butas at nakita niyang mahimbing na natutulog ang lahat. Napansin niya si Diaz at nagdesisyon siyang umikot sa paligid nito para hindi niya ito magising. Pero nang malapit na siyang makalampas dito ay isang napakalakas na amoy ang tumama sa kanyang ilong at muntik nang mabunyag ang kanyang presensya. Ngayon ay naintindihan na niya ang masamang amoy na pinag-uusapan ni Sene at Aihan. Nagpatuloy siya hanggang makarating kina Sene at Aihan at sinubukan silang gisingin. Sinabi niya sa kanila na kung hindi sila babangon ngayon ay wala na silang pagkakataong gawin iyon mamaya dahil magiging umaga na. Nang magising sina Sene at Aihan ay lumabas sila at naglakad ng ilang hakbang pero bigla silang huminto at tinanong sila ng daga kung ano ang problema. Sinabi nila sa daga na madilim at nakakatakot pero tinanong sila ng daga kung ano ang karaniwan nilang ginagawa kapag kailangan nilang umihi sa gabi. Sinabi ng daga na malaking problema ang sitwasyon nila dahil hindi sapat ang presensya niya para mapanatag sila. Hinugot ni Sene at Aihan ang mga seeds mula sa kanilang mga kwintas at nanawagan sa kanilang ama at ina para bigyan sila ng tapang. Nang makakuha na sila ng sapat na lakas ng loob ay naghawak sila ng kamay ng isa't isa at nagsimulang maglakad papunta sa farm. Pagdating nila sa farm ay hiniling nila sa daga na bigyan sila ng 1 minuto para masimulan ang incantation para sa barrier. Pumunta sila sa gitna ng field at nagsimulang bigkasin ng incantation para makagawa ng barrier. Matapos nilang gawin ang barrier ay binuhat nila ang daga sa kanilang kamay para ihatid pabalik sa bahay. Sinabi ng daga na tapos na ang trabaho niya roon, pero hindi niya inaasahang dadalhin nila siya sa loob ng kanilang tent at hiniling niyang ibaba siya dahil baka makita siya ng ibang miyembro ng pamilya. Pero bago pa niya iyon masabi ay nakatulog na ang dalawa at nagsimula siyang mataranta. Sa domain ng Casdex ay nag-uusap ang ilang tao sa isang bar tungkol sa pagpunta ni Elden sa Royal Capital para iharap sa King ang Earth Dragon Magic Stone na nakuha niya mula sa Dragon Slayer. Sinasabi nilang malaki ang maitutulong nito sa reputasyon niya at baka opisyal pa siyang kilalanin bilang Domain Lord. Kapag nangyari iyon ay lalo pang magiging ligtas ang Casdex mula noon. Sinabi ng isa na may narinig siyang rumor na may demi-human wife ang Dragon Slayer at sobrang mahal nila ang isa't isa kaya hindi sila nahihiyang ipakita iyon. Kinumpirma iyon ng isang wolf demi-human at sinabi niyang isa sa mga guards ni Camelot ang kanyang kapatid at iyon mismo ang sinabi sa kanya. Sinabi ng Dear Demi-Human na nagmula sa silangan ang Dragon Slayer at kilala ang mga taga-silangan sa pagkapuot sa mga Demi-Human. Kaya nagtaka sila kung bakit siya nagpakasal sa isang Demi-Human. Sinabi ng Wolf Demi-Human na sa tingin niya ay may horn ng asawa ng Dragon Slayer. Naghula naman ang Lion Demi-Human at sinabi na malamang Rhino ang kanyang asawa. Naisip nila na nakakabaliw para sa isang human na magpakasal sa isang Rhinokin. Nakaririnig na rin ang mga tao sa lungsod na naghahanap si Diaz ng mga bagong subjects at tinatanggap niya ang lahat maliban sa masasamang tao o criminals. Nag-aalok pa raw si Diaz ng pagkain at tirahan, sinabi ng Wolf Demi-Human na nakakita siya ng ilang dogkin na nakatayo roon at nakatitig sa sign. Sinabi ng Lion Demi-Human na may isang taong tila nagmanipula sa mga big-eared hopping mousekin para subukan nilang atakihin si Diaz. Sinasabi naman ng mga mousekin na ang monkeykin ang nagsabi sa kanila na gawin iyon. Pero sinabi ng Wolf Demi-Human na parang kwento lang iyon na ginawa ng mga mousekin para makaiwas sa pananagutan at ganoon nga ang naging dating nito. Gayunpaman, may iba pang lumapit at nagsabing nilapitan sila ng isang monkeykin na nakasuot ng puro itim na damit. Nang umalis ang lalaking naka-red cloak sa bar ay pumasok siya sa isang alley at hinubad ang kanyang cloak at sinabi niyang nagawa lang niyang lokohin ang mga daga pero bigo sila ng husto. Isang ordinaryong babae na walang masamang intensyon ang lumapit sa kanya at tinanong kung gusto niyang magsaya pero hinawakan niya ang ulo nito at sinabihang umalis. Nag-uusap ang dalawang knights tungkol sa pagkakaroon ng bagong lord ang Casdex at kung paano nito pahihirapan si Second Prince Miser. Kinokontrol noon ng dating lord ng Casdex ang West at yumayaman si Miser mula rito. Malaking dagok kay Miser ang pagkawala ng dating lord. Sinisikap ni Elden na ilayo ang sarili niya kay Miser. Kaya pinag-iisipan nila kung mapupunta ang korona kay First Prince Richard o sa tatlong princesses. Pero hindi nila iniisip na may chance ang youngest princess na si Diane. Biglang pumasok ang isa pang knight para sabihin sa kanila na umalis na si Diane sa Royal Capital kasama ang malaking grupo ng mga sundalo pero sinabi nilang huwag silang mag-alala dahil malamang ay karaniwan lang iyon sa kanya.
Sinabi niya na hindi iyon ang normal na bilang niya kundi nasa 200 troops iyon at may 12-dosenang wagons na puno ng provisions kaya nagtaka siya kung nagsimula na ba ang isang digmaan pero sinabi sa kanya na problema iyon ng iba at hindi nila iyon dapat alalahanin. Kinaumagahan ay nagising si Alna at nang makita niyang may hawak na daga si Aihan ay sumigaw siya at tinanong kung ano ang ginagawa ng isang daga sa loob ng kanilang tent. Pinapaliguan ni Alna sina Sene at Aihan at tinanong kung ano ang iniisip nila nang magdala sila ng daga sa kanilang higaan. Sinabi niya na hindi sila papapasukin sa bahay hanggat hindi sila naliligo gamit ang herbal bath dahil maaaring magdala ng nakamamatay na sakit ang mga daga. Humingi ng tawad ang daga pero sinabi ni Alna na kailangan din itong maghugas at agad namang sumunod ang daga. Pinagalitan ni Alna silang tatlo at sinabihang umupo sa isang lugar at pag-isipan ang ginawa nila. Iniisip ni Diaz na tinamaan talaga ng sermon si Alna pero ang mapag-alitan ay nagtuturo rin sa mga bata ng mahalagang lesson. Akala ni Diaz ay isang attacker na hindi nila napansin ang daga pero sinabi ni Alna na nag-register ito bilang strong blue. Tinawag ni Maya si Diaz para ipakita sa kanya ang nangyari sa field magdamag at nagulat siya nang makita niyang talagang nagsulputan ng mga halaman overnight pero nagtaka sila dahil gumamit sila ng dalawang magkaibang uri ng soil. Sa kabila ng lahat ng iyon ay tumutubo ang mga halaman sa isang perpektong bilog. Binati ni Alna si Diaz dahil hindi niya talaga inakalang magkakaroon ng ugat ang crops at tinawag niya itong miracle. Sinabi ni Alna na alam niyang mahusay na tao si Diaz at sa wakas ay nagbunga na rin ang kanyang matatag at walang tigil na pagsisikap. Masayang-masaya si Diaz dahil naging matagumpay ang field. Pero ang mas nagpasaya sa kanya ay masaya rin si Alna. Inilalabas ni Diaz ang box na pinagtataguan ni Jerry Bauer. Biglang dama po ang isang pigeon sa box at binati si Diaz. Pero nagulat si Diaz nang malaman niyang marunong ding magsalita ang isang pigeon. Nabitiwan niya ang box at sinabi ng pigeon na Jiren ang pangalan niya at naglilingkod siya kay Elden bilang chief messenger. Tinanong ni Diaz kung isa rin ba siyang demi-human at sumagot ang pigeon ng oo. Ang tawag sa kanilang race ay Pigeonkin, sinabi niya kay Diaz na nagdala siya ng letter mula kay Elden at urgent iyon. Matagal na tinitigan ni Diaz ang bag at saka lang niya napagtanto na kailangan pala niyang buksan iyon. Sinabi ni Elden sa letter na may ilang small elk dogkin na interesadong maging subjects ni Diaz. Kaya gusto niyang malaman kung tatanggapin ba sila ni Diaz. Tinanong ni Diaz kung ano ang ibig sabihin ng small elk. Ang small elk ay mas kamukha ng kanilang mga ninuno at mas mahina habang ang large elk ay mas malakas at mas kahawig ng humans. Narinig nila ang tungkol sa Ilok Village mula sa mga large elk na pumunta roon at ngayon ay gusto na nilang manirahan doon ng permanente. Sinabi ni Diaz na kapag nakuha niya ang approval ng iba pang mga taga-village ay tatanggapin niya sila at tinanong si Jiren kung ayos lang bang maghintay ito habang pupunta siya para tanungin sila at sinabi ni Jiren na wala siyang problema roon. Nang lumingon sandali si Diaz ay nakita niyang naglalaway si Jiren habang nakatingin sa beans at tinanong niya kung gusto nitong kumain at labis namang natuwa si Jiren. Masayang-masaya sina Sene at Aihan nang marinig nilang may mga aso na darating para manirahan sa kanilang village at sinabi nilang makikipaglaro sila sa mga ito. Sinabi ni Diaz kay Alna na gusto niya itong makausap ng sarilinan tungkol sa isang bagay. Nang lumabas sila ay tinanong niya kung may sinabi ba sa kanya ang mga bata pero sinabi ni Alna na wala naman pero mukhang nagsisisi sila sa nangyari. Nang tanungin niya sila kung bakit may daga sa kanilang higaan ay tumanggi silang magpaliwanag. At naisip ni Diaz na malamang ay may magandang dahilan sila para gawin iyon. Kaya mas gugustuhin niyang maghintay hanggang kusa nilang sabihin sa kanya ang totoo. Tinanong ni Diaz si Alna kung ano ang tingin niya sa pagtanggap niya ng mas marami pang subjects. Pero sinabi ni Alna na gawin niya kung ano ang gusto niya dahil tungkulin niyang suportahan ang kanyang desisyon. Nakiusap si Jerry Bauer kay Diaz at sinabi niyang gusto niyang manirahan sa kanyang village at pumayag si Diaz pero tinanong niya kung galing ba siya sa domain ni Elden. Hindi ba siya makakabalik sa kanilang tahanan balang araw? Sinabi ni Jerry Bauer na gusto niyang manatili kina Sene at Aihan dahil gusto niyang tulungan silang lumaki. Maaaring hindi halata pero marunong siyang magbasa at magsulat at alam niya ang basic math. Kaya sinabi niyang magsisikap siyang maging tutor ng mga batang babae o magtrabaho sa iba pang paraan at nakiusap siyang payagan siyang manatili. Tumingin si Diaz kay Alna para makumpirma ito at sinabi ni Alna na maaari siyang manatili basta sisiguraduhin niyang mapapanatili niyang malinis at hygienic ang lahat. Nakuha ni Diaz ang approval ng lahat tungkol sa small elk at sumulat din siya kay Elden na balak niyang tanggapin ang mga ito kaya dapat ipaalam din iyon ni Jiren. Ginaising ni Alna si Diaz at sinabi sa kanya na may mga bisita sa kanilang lupain. Tumakbo sina Diaz at Alna papunta sa kanila at sinabi ni Alna kay Diaz na may nararamdaman siyang ilang maliliit na nilalang at isang malaking nilalang. Nakita ni Diaz ang beast at tinanong si Alna kung isa ba iyon sa mga beast kin na gustong manirahan sa kanilang lugar.
Pero sinabi ni Alna na isa iyong leech anaconda at isa itong monster. Nakita ni Diaz na malapit ng lamunin ng creature ang isa sa mga dogkin kaya agad siyang sumubod para iligtas ito.